Ang kampanilya ay tumunog, eksaktong 3:00 ng hapon, isang Martes, 6 na buwan matapos kong ilibing ang aking asawang si Benigno Benny sa loob ng 40 taon. Nasa hardin ako at nag-aalaga ng mga rosas na itinanim ni Benny para sa aming ika-20 anibersaryo. Pilit na kinukumbinsi ang sarili na ang buhay ay maaaring magpatuloy ng normal sa kabila ng malaking butas na iniwan ng kanyang kawalan sa aking pangkaraniwang gawain. Nang buksan ko ang pintuan sa harap, isang magalang na ginoo na nakasuot ng mamahaling charcoal suit ang nakatayo sa aking beranda. May hawak na leather briefcase at may seryosong ekspresyon na tila pinagbuti ng mga abogado sa law school. Ginang Reyes? Ang pangalan ko ay Ricardo de la Cruz mula sa De La Cruz at mga kasosyo. Mayroon akong medyo pambihirang tagubilin mula sa inyong yumaong asawa na kailangan kong ihatid eksaktong 6 na buwan pagkatapos ng kanyang pagpanaw. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Si Benny ay puno ng mga sorpresa sa buong aming pagsasama, ngunit ang mga tagubilin pagkatapos ng kamatayan na inihahatid ng mga abogado ay bago kahit para sa kanya. Tagubilin, Attorney De La Cruz, nabasa na ang testamento ng aking asawa, ilang buwan na ang nakalipas. Lahat ay tila simple. Ginang Reyes, ang bagay na ito ay hiwalay sa karaniwang proseso ng pagpapatunay ng testamento. Maaari ba akong pumasok? Ang kailangan kong talakayin sa inyo ay may medyo pambihirang katangian. Inihatid ko si Attorney De La Cruz sa sala. Napansin kong paano niya sinulyapan ang aming katamtamang tahanan sa Parañaque na may mata ng isang sanay na magtasa ng mahahalagang ari-arian. Ako at si Benny ay namuhay ng komportable, ngunit hindi marangya. Nagtrabaho siya bilang isang dalubhasa sa mga nawawalang galyon ng Espanya, habang ako naman ay nagtrabaho bilang dalubhasa sa kasaysayan ng sining sa lokal na unibersidad. Ginang Reyes, lumapit sa aming kumpanya ang inyong asawa noong 1985 na may napakalinaw na tagubilin tungkol sa isang mana na ihahatid sa inyo sa ilalim ng mga partikular na kalagayan. 1985? Halos 40 taon na iyon. Anong klaseng mana ang nangangailangan ng 4 na dekada ng paghihintay? Ang uri na nakasalalay sa pagkumpleto ng eksaktong 40 taon ng pagpapakasal. Ginang Reyes, napakalinaw ng inyong asawa tungkol sa tiempo. Nakaramdam ako ng kakaibang ginaw habang ang mga salita ni Attorney De La Cruz ay nagdulot ng isang alaala na itinago ko ng napakalalim kaya halos nakalimutan ko na ito ay umiral. Bigla, ako ay 28 taong gulang muli, nakatayo sa aming maliit na unang apartment, nagkakaroon ng isa sa mga silly, newlywed conversations tungkol sa hinaharap. Kung matiis mo akong asawa sa loob ng 40 taon, sabi ni Benny na may mapaglarong ngiti na una kong nagustuhan sa kanya. Bibigyan kita ng isang bagay na imposibleng isipin. Tumawa ako at tinawag siyang katawa-tawa. Sinasabing ang 40 taon ay tila isang napakahabang panahon, gayong 5 minuto pa lang kaming kasal. Hindi na namin muling binanggit ang pag-uusap. At sa totoo lang, akala ko ay nakalimutan na ito ni Benny, Attorney De La Cruz. Sinasabi niyo ba sa akin na naalala ni Benny ang isang kalokohan naming pustahan noong bagong kasal pa kami? Ginang Reyes, hindi kailanman nakalimutan ng inyong asawa ang anumang mahalaga sa kanya at tila ang partikular na pangakong ito ay napakahalaga. Binuksan ni Attorney De La Cruz ang kanyang briefcase at kinuha ang 3 bagay. Isang detalyadong gintong susi na tila nababagay sa isang lumang katedral, isang selyadong sobre na may nakasulat na pangalan ko sa maingat na sulat kamay ni Benny, at isang mas maliit na sobre na naglalaman ng tila isang direksyon. Napakalinaw ng tagubilin ng inyong asawa. Kung nakumpleto ninyo ang eksaktong 40 taon ng pagpapakasal na ginawa ninyo, Ginang Reyes, ng eksaktong 11 araw bago ang kanyang pagpanaw, kailangan kong ibigay sa inyo ang mga bagay na ito at ang impormasyong ito. Tinitigan ko ang susi na hindi ko pa nakita. Ito ay mabigat, malinaw na antik, na may masalimuot na ukit na parang bulaklak sa ibabaw at maliliit na hiyas na nakabaon sa ulo nito. Ano ang bubuksan ng susi na ito? Naniniwala akong ipapaliwanag ng liham ang lahat, Ginang Reyes. Gayunpaman, napakalinaw ng inyong asawa na dapat kong bigyang diin ang isang partikular na tagubilin. Kailangan ninyong harapin ang bagay na ito ng mag-isa. Partikular siyang humiling na, huwag ninyong isali ang inyong mga anak o
o sinumang ibang miyembro ng pamilya sa anumang matutuklasan ninyo. Hindi isali sina Paolo at Olivia. Tila kakaiba iyon. Palagi kaming isang malapit na pamilya. Ginang Reyes, inihahatid ko lamang ang tahasang tagubilin ng inyong asawa. Napakatindi niya sa puntong ito. Pagkaalis ni Attorney De La Cruz, umupo ako sa paboritong silya ni Benny, hawak ang misteryosong susi at nakatitig sa sobre na naglalaman ng kanyang huling mensahe sa akin. 40 taon ng pagpapakasal ang nagturo sa akin na ang aking asawa ay may kakayahan para sa mga detalyadong sorpresa, ngunit ito ay tila iba, mas makabuluhan kaysa sa karaniwan niyang mga romantikong kilos. Binuksan ko ang liham nang may nanginginig na mga daliri at sinimulang basahin ang pamilyar na sulat kamay ni Benny. Aking mahal na Linda, kung binabasa mo ang liham na ito, nangangahulugan ito na tinupad mo ang iyong bahagi ng aming pustahan at nanatiling kasal sa akin sa loob ng eksaktong 40 taon. Nangangahulugan din ito na hindi na ako buhay upang makita ang iyong mukha kapag natuklasan mo ang aking pinaplano sa loob ng halos 4 na dekada. Naaalala mo ba ang pag-uusap natin noong 1985 tungkol sa mga imposibleng regalo? Tumawa ka ng ipangako kong bibigyan kita ng isang bagay na hindi mo maisip kung makakaya mong maging asawa ko sa loob ng 40 taon. Linda, seryoso ako sa bawat salita ng pangakong iyon at ginugol ko ang mas mahabang bahagi ng aming pagsasama upang matupad ito. Ang direksyon sa pangalawang sobre ay magdadala sa iyo sa isang bagay na inihanda ko para sa iyong kinabukasan. Isang kinabukasan na inasam kong gugugulin nating magkasama, ngunit ngayon ay napagtanto kong baka kailangan mong tamasahin nang wala ako. Linda, ito marahil ang pinakamahalagang tagubilin na ibibigay ko sa iyo. Pumunta ka sa Benguet ng mag-isa. Huwag mong sabihin kina Paolo at Olivia ang tungkol sa liham na ito o kung ano ang matutuklasan mo doon. Alam kong ito ay tila malupit, ngunit magtiwala ka sa akin. Kapag sinabi kong ang pagmamahal ng ating mga anak sa iyo ay totoo, ngunit ang kanilang interes sa aking inihanda ay maaaring hindi. Gamitin mo ang susi, pumasok ka sa mansyon, at tandaan mo na ikaw ay palaging ang aking reyna kahit na hindi mo alam na karapat-dapat ka sa isang korona. Buong pagmamahal, palagi at magpakailanman, Benigno. Binasa ko ang liham ng 3 beses bago buksan ang pangalawang sobre na naglalaman ng isang direksyon sa Cordilleras, mansyon Waling-Waling, lambak ng Bakun, lalawigan ng Benguet. Isang mansyon, binanggit ni Benny ang isang mansyon sa kanyang liham na tila imposible. Wala kaming pag-aari sa labas ng aming katamtamang tahanan, wala kailanman kaming pinansyal na mapagkukunan para sa mga pamumuhunan sa real estate, hindi pa nga kami nagbabakasyon sa mamahaling mga lugar. Ngunit ang susi sa aking kamay ay totoo, mabigat at malamig at halatang luma. Ang liham ay nakasulat sa hindi mapagkakamalang sulat kamay ni Benny, at ang direksyon ay tila lehitimo. Maaari kong hanapin ang mansyon Waling-Waling online upang kumpirmahin ang pagkakaroon nito. Ginugol ko ang natitirang bahagi ng gabi sa pagsasaliksik sa ari-arian online, natuklasan na ang mansyon Waling-Waling ay totoo nga, isang 19th century na tahanang bato sa kabundukan ng Benguet na ipinanumbalik sa orihinal nitong karangalan. Ang mga litrato ay nagpakita ng isang kahangahangang istruktura na gawa sa bato na may mga tore, pader, at mga hardin na tila kinuha mula sa isang engkanto. Ngunit ayon sa bawat website na nakita ko, ang mansyon ay pribadong pag-aari at hindi bukas sa publiko. Walang impormasyon tungkol sa kung sino ang nagmamay-ari nito, kung kailan ito binili, o kung paano maaaring mag-ayos ng pagbisita ang isang tao. Habang naghahanda ako para matulog, nagdesisyon ako na tila imposible noong umaga. Pupunta ako sa Benguet upang matuklasan kung ano ang pinaplano ni Benny sa loob ng 40 taon at susundin ko ang kanyang mga tagubilin tungkol sa pagtatago ng paglalakbay mula sa aming mga anak. Ang ilang mga pangako, tila, ay sulit na tuparin. Kahit na ang taong gumawa ng mga ito ay hindi nabuhay upang makita ang mga ito na natutupad. At ang ilang mga asawa, sinimulan kong mapagtanto, ay may kakayahan para sa mga sorpresa na umaabot ng malayo sa libingan. Bukas, magpapareserba ako ng flight papuntang Lawag o Cagayan at doon magdra-drive papuntang Cordilleras upang matuklasan kung anong imposibleng regalo ang inihahanda ni Benny sa loob ng halos kalahati ng aming buhay.
Ang biyahe papuntang Lawag ay tumagal ng 8 oras, kung saan nagkaroon ako ng sapat na oras upang kwestiyonin ang katinuan ng paglipad sa kabilang bahagi ng mundo batay sa isang misteryosong liham at isang antik na susi. Sa edad na 68, hindi pa ako nag-iisa sa isang international trip. Hindi pa ako gumawa ng padalos-dalos na desisyon tungkol sa paglalakbay at tiyak na hindi pa ako sumakay sa kung ano ang lalong tila isang treasure hunt na inayos ng aking yumaong asawa. Ngunit hindi ko rin maaaring balewalain ang lumalaking katiyakan na si Benny ay nagpaplano ng isang bagay na pambihira sa loob ng mga dekada. Isang bagay na napakakabuluhan, kaya't napilitan siyang itago ito kahit sa akin hanggang matapos ang kanyang kamatayan. Sinabi ko kina Paulo at Olivia na magbabakasyon ako sandali upang iproseso ang aking kalungkutan na hindi naman ganap na hindi totoo. Ang hindi ko binanggit ay ang aking destinasyon o ang misteryosong mga pangyayari na nag-udyok sa aking biglaang pagnanais para sa internasyonal na paglalakbay. Ma, sigurado ka bang dapat kang magbiyahe nang mag-isa agad matapos ang pagkamatay ni Papa? Tanong ni Paulo nang tumawag ako upang ipaalam sa kanya ang aking mga plano. Baka kailangan ni na Olivia o ako na sumama sa iyo. Mahal, kailangan ko ng oras ng mag-isa upang pag-isipan ang kinabukasan. Ang pagkamatay ng iyong ama ay nagpamulat sa akin kung gaano kaliit ng mundo ang nakita ko talaga. Ngunit tila napaka-random ng Benguet. Kailan ka nagkaroon ng interes sa kasaysayan ng Cordilleras? Ibinasura ko ang kanyang mga tanong sa pamamagitan ng malabong pagtukoy sa pagnanais na galugarin ang aking mga pinagmulan na sumapat sa kuryosidad ng parehong mga anak habang pinapanatili ang tagubilin ni Benny tungkol sa pagtatago. Ang paglalakbay sa inupahang kotse mula sa Lawag patungong Lambak ng Bakun ay tumagal ng 13 oras sa pamamagitan ng lalong dramatic na tanawin ng kabundukan. Ang mga burol ay nagbigay daan sa mga masungit na bundok at ang sibilisadong lupang sakahan ay nagbago sa mga ilang na parang eksaktong katulad ng mga romantikong tanawin ng Pilipinas na nakita ko sa mga pelikula. Habang nagmamaneho ako ng mas malalim sa kabundukan, nagsimula akong maunawaan kung bakit pinili ni Benny ang Benguet para sa anumang sorpresa na pinaplano niya. Ang tanawin ay tila otherworldly, sinauna, at misteryoso, ang perpektong setting para sa mga dramatic gesture at detalyadong sikreto. Ang mansyon waling-waling ay biglang lumitaw sa isang kurba sa makitid na kalsada ng kabundukan at ang una kong sulyap ay talagang nakahinga sa akin. Ang mga litrato na nakita ko online ay hindi nagpahayag ng lubos na karilagan ng istruktura na umaangat mula sa gilid ng burol na parang isang bagay mula sa isang medieval fantasy. Ang mansyon ay napakalaki, 3 palapag ng kulay abong bato na may 4 na bilog na tore na konektado ng matataas na pader at battlements. Ang malalaking pintuan na gawa sa kahoy ay nakalagay sa isang arko na pasukan na may nakaukit na mga stone lion. Pinalibutan ng mga hardin ang istruktura sa maingat na pinlano na mga terasa na bumababa sa gilid ng burol sa isang pagdagsa ng kulay mula sa mga bulaklak na hindi ko matukoy mula sa malayo. Nagpark ako sa tila isang itinalagang lugar malapit sa pangunahing pasukan at umupo sa aking inupahang kotse sa loob ng ilang minuto, nakatitig sa mansyon at sinusubukang iproseso ang aking nakikita. Ito ay hindi lamang isang katamtamang cottage o hunting lodge na binili ni Benny bilang isang sorpresa sa pagre-retiro. Ito ay isang kuta na nababagay sa Maharlika. Ang gintong susi ay tila mainit sa aking kamay habang papalapit ako sa malalaking pintuan sa harap na inukit ng masalimuot na may inspirasyong Filipino na disenyo na tumutugma sa ukit sa susi mismo. Sa itaas ng pasukan, isang coat of arms na hindi ko nakilala ang inukit sa bato na may nakaukit na mga salitang Kastila na hindi ko maisalin. Ang susi ay pumasok sa lock ng perpektong tumpak, umikot ng maayos sa kabila ng halatang edad ng parehong susi at ng mekanismo. Tahimik na bumukas ang mga pintuan sa mga bisagra na may langis, na nagpapakita ng isang entrance hall na nababagay sa isang museo kaysa sa isang pribadong tirahan. Magandang hapon, Ginang Reyes. Inaasahan namin kayo. Lumingon ako upang makita ang isang matandang Ginoo na nakasuot ng formal na livery na nakatayo sa entrance hall, tila nagpakita mula sa wala habang nakanganga ako sa aking paligid. Inaasahan niyo ako. Ngunit paano ninyo nalaman na darating ako? Ginang Reyes, ako si Mang Hilario,
ang head butler ng mansyon. Nag-iwan si Ginoong Santiago ng napakalinaw na tagubilin tungkol sa inyong pagdating at inyong mga pangangailangan sa inyong pananatili sa amin. Nag-iwan si Benny ng tagubilin? Gaano na kayo katagal nagtatrabaho dito? Ako ay nagtatrabaho sa ilalim ni Ginoong Santiago sa loob ng 15 taon, Ginang Reyes. Ang buong kawani ay naghahanda para sa inyong pagdating sa loob ng ilang panahon. Tumingin ako sa paligid ng entrance hall. Tinitingnan ang mga detalye na naging mas kahanga-hanga sa mas malapit na pagsusuri. Ang mga pader na gawa sa bato ay may nakasabit na mga tapestry na tila tunay na sinauna, na may halong mga larawan ng mga nobles na nakasuot ng damit pang panahon. Isang malaking hagdanan ang umakyat sa isang gallery na nakatanaw sa pangunahing bulwagan. Ang banister nito ay inukit mula sa tila isang piraso ng Nara, Mang Hilario. Natatakot akong hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari dito. Hindi kailanman binanggit ng aking asawa ang pag-aari ng ari-arian sa Cordilleras. Hindi kailanman binanggit ang pag-empleyo ng kawani. Hindi kailanman binanggit ang tungkol sa anuman sa mga ito. Ginang Reyes, baka gusto ninyong makita ang inyong pribadong tirahan at magpahinga pagkatapos ng inyong paglalakbay. Nag-iwan si Ginoong Santiago ng detalyadong liham na nagpapaliwanag ng lahat na inutusan akong ibigay sa inyo kapag nagkaroon kayo ng oras upang magpahinga. Inihatid ako ni Mang Hilario sa mga pasilyo na tila walang katapusan sa buong mansyon, na nakalampas sa mga silid na puno ng mga antik na kasangkapan, mga oil painting at mga dekorasyon na tila nababagay sa pinakamahusay na mga museo. Ang bawat bintana ay nag-aalok ng mga kamangha-manghang tanawin ng kabundukan na nakapalibot sa mansyon. Ang aking pribadong tirahan ay lumabas na isang suite ng mga silid na maaaring magsilbing tirahan ng isang maharlikang pamilya. Isang sitting room na may stone fireplace na sapat ang laki upang tayuan. Isang silid tulugan na may 4-poster bed na may kurtina na gawa sa seda. Isang pribadong banyo na kahit papaano ay nagawang pagsamahin ang medieval architecture sa modernong luho, at isang maliit na aklatan na puno ng mga leather-bound na libro. Ginang Reyes, bibigyan ko kayo ng oras upang magpahinga at galugarin ang inyong mga silid. Kapag handa na kayo, pakitunog lamang ang kampanilya sa tabi ng inyong kama at dadalhin ko sa inyo ang liham na inihanda ni Ginoong Santiago para sa okasyong ito. Pagkaalis ni Mang Hilario, tumayo ako sa gitna ng aking palatiyal na silid tulugan. Sinusubukang unawain ang imposibilidad ng aking sitwasyon. Wala pang 24 oras ang nakalipas. Ako ay isang biyuda na kabilang sa gitnang uri, tahimik na naninirahan sa isang subdivision sa Maynila. Ngayon ako ay tila ang may bahay ng isang mansyon sa Benguet na may mga katulong na naghahanda para sa aking pagdating sa loob ng mga taon. Naglakad ako patungo sa bintana at tumingin sa mga hardin na umaabot hanggang sa maaabot ng aking paningin, landscape ng may precision ng mga propesyonal at pinapanatili ng may halatang pag-aalaga. Sa malayo, nakikita ko ang iba pang mga gusali sa bakuran ng mansyon, mga stables, ang tila isang greenhouse complex, at ilang mas maliliit na istruktura na maaaring nagsilbing tirahan ng karagdagang kawani. Hindi lamang ito isang ari-arian na binili ni Benny. Ito ay isang estate, isang gumaganang lumang mansyon na ginugol ng isang tao ng malaking oras at pera sa pagpapanumbalik sa orihinal nitong karangalan. Ngunit paano nagawa ng aking asawa? Isang dalubhasa sa mga nawawalang galyon na hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pambihirang yaman na makuha at mapanatili ang isang bagay na tulad nito. At bakit niya ito itinago sa loob ng kung ano ang iminungkahi ni Mang Hilario na hindi bababa sa 15 taon? Tinunog ko ang kampanilya sa tabi ng aking kama, handa nang basahin ang anumang paliwanag na inihanda ni Benny para sa pinakapambihirang sorpresa ng aming 40 taong pagpapakasal. Ang ilang mga sikreto, sinimulan kong maunawaan, ay napakalaki upang ibunyag habang ang tagapag-ingatan ng sikreto ay buhay pa upang harapin ang mga tanong tungkol sa mga ito, at ang ilang mga asawa, tila, ay may kakayahang lumikha ng buong alternate realities habang ang kanilang mga asawa ay nananatiling ganap na walang kamalayan sa kanilang pag-iral. Bumalik si Mang Hilario sa loob ng ilang minuto. May dalang silver tray na naglalaman ng tea service at isang sobre na selyado ng maitim na asul na wax na may tila parehong coat of arms na napansin ko sa itaas ng pasukan ng mansyon.
Ang sobre ay makapal, na nagpapahiwatig ng isang malaking liham, at ang aking pangalan ay nakasulat sa buong ito sa natatanging sulat kamay ni Benny. Ginang Reyes, napakalinaw ni Ginoong Santiago na dapat ninyong basahin ang liham na ito ng pribado at kunin ang anumang oras na kailangan ninyo upang iproseso ang impormasyon na nilalaman nito. Mang Hilario, bago ko ito basahin, kailangan kong magtanong sa inyo. Gaano na kayo katagal kilala ang aking asawa? Una kong nakilala si Ginoong Santiago 17 taon na ang nakalipas, Ginang Reyes, nang bilhin niya ang mansyon Waling-Waling. Nagtatrabaho ako para sa nakaraang mga may-ari at kasama bilang bahagi ng paglipat ng estate, 7 taon. Binili ni Benny ang mansyon na ito, 17 taon na ang nakalipas? Oo, Ginang Reyes. Ginugol niya ang malaking oras at mapagkukunan sa pagpapanumbalik ng ari-arian sa kasalukuyan nitong kalagayan, bagaman bumisita lamang siya marahil 2 beses bawat taon hanggang kamakailan. Nahilo ako habang pinoproseso ang impormasyong ito. 17 taon na ang nakalipas ay magiging 2007. Nang akala ko ay kumukuha lamang si Benny ng kanyang karaniwang mga research trip upang pag-aralan ang maritime archaeology. Tila ang mga research trip na iyon ay kasama ang pagbili at pagre-renovate ng isang mansyon sa Benguet. Mang Hilario, binanggit ba kailanman ng aking asawa kung bakit niya itinago ang ari-arian na ito sa kanyang pamilya? Ginang Reyes, napakalinaw ni Ginoong Santiago na ang Waling-Waling ay inihahanda bilang isang espesyal na regalo para sa inyo, Ginang Reyes, upang ibunyag lamang sa ilalim ng mga partikular na kalagayan. Nadama niya na ang sorpresa ay magiging mas makabuluhan kung natuklasan ninyo ito ng natural kaysa sa ipinaliwanag habang siya ay buhay pa upang makita ang inyong reaksyon. Pagkaalis ni Mang Hilario, umupo ako sa marangyang sitting room kasama ang aking tsaa at maingat na sinira ang selyo ng wax sa liham ni Benny. Sa loob, nakita ko ang ilang pahina ng kanyang sulat kamay kasama ang tila mga makasaysayang dokumento at litrato. Aking minamahal na Linda, kung binabasa mo ang liham na ito sa mansyon Waling-Waling, nangangahulugan ito na ginawa mo ang unang hakbang patungo sa pagtuklas ng pinakamahalagang sikreto na itinago ko sa buong ating pagsasama. Sana ay mapatawad mo ang detalyadong katangian ng pagbubunyag na ito, ngunit ang ilang mga kwento ay masyadong pambihira upang ikuwento ng walang tamang setting at konteksto. Linda, lahat ng iyong nararanasan sa Waling-Waling, ang mansyon, ang kawani, ang bakuran ay sa iyo. Binili ko ang estate na ito, 17 taon na ang nakalipas, at inihahanda ko ito bilang iyong magiging tirahan, bagaman inasam kong magbahagi ng maraming taon dito sa iyo, kaysa sa iwan kang matuklasan ito ng mag-isa. Ngunit upang maunawaan, kung bakit ko pinili ang partikular na mansyon na ito, at kung bakit ginugol ko ang halos 2 dekada sa paghahanda nito para sa iyo, kailangan mong malaman ang tungkol sa isang bagay na natuklasan ko 25 taon na ang nakalipas na nagbago sa ating pinansyal na kalagayan sa mga paraan na hindi ko kailanman sinabi sa iyo. Nagpahinga ako sa aking pagbabasa, lalong nalilito sa mga pagbubunyag na ito tungkol sa mga lihim na pagbili ng real estate at nakatagong pinansyal na kalagayan. Pinamahalaan ko ang aming household budget sa loob ng 40 taon at hindi kailanman nakita ang anumang hindi pangkaraniwang kita o gastos na magpapahiwatig na may sapat na mapagkukunan si Benny upang bumili ng mga mansyon sa Cordilleras. Linda, noong 1999 habang nagsasaliksik ako ng mga nawawalang galyon sa Ilog Pasig para sa isang libro tungkol sa mga kalamidad sa dagat, natuklasan ko ang isang bagay na hinahanap ng mga historian mula pa noong 1762, ang nawawalang kayamanan ng mga Royal Spanish Governors ng Pilipinas matapos ang British invasion. Nang mapagtanto ng mga Kastila na posibleng mawala ang Maynila, nagtulungan ang ilang mga pamilya upang itago ang royal treasure, mga gintong barya, silver plate, mga korona na may hiyas, mga artefakto sa simbahan, at iba pang priceless artifacts sa isang lugar sa kabundukan malapit sa Benguet. Ang kayamanan ay inilaan upang pondohan ang isang pagbawi sa Maynila, ngunit ang lokasyon ay nawala nang ang mga lalaking nagtago nito ay namatay sa mga sumunod na labanan. Sa loob ng 23 taon, ang mga treasure hunter, historian, at archaeologist ay naghanap sa Pilipinas para sa kung ano ang naging kilala bilang ang Lost Crown of the Islands.
Ang kayamanan ay tinatayang nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ngunit karamihan sa mga eksperto ay ipinapalagay na natuklasan na ito ilang dekada na ang nakalipas at naibenta ng pribado o na ang lokasyon ay nawala ng tuluyan. Umupo ako at tumitig sa bintana sa tanawin ng kabundukan. Sinusubukang iproseso kung ano ang sinasabi sa akin ni Benny. Nakakita siya ng isang maalamat na kayamanan na nawala sa loob ng mahigit 2 siglo. At tila ginamit niya ang pagtuklas na iyon upang bilhin ang mansyon na ito. Linda, nakita ko ang kayamanan noong 1999. Nakatago sa isang cave system mga 15 milya mula sa iyong kinaroroonan ngayon. Ang lokasyon ay itinago ng napakatalino kaya tumagal ako ng 3 tag-init ng sistematikong paghahanap upang mahanap ang pasukan at 1 taon upang ligtas na hukayin ang cache. Ang aking natuklasan ay lumampas sa bawat pagtatantya na ginawa ng mga historian tungkol sa halaga ng kayamanan. Mga gintong barya, silver plate, mga koronang may hiyas, mga sandata, at mga artefakto na kumakatawan sa artistikong at kultural na pamana ng maharlikang Pilipino at Espanyol. Nang ipinapataw ko ang koleksyon ng propesyonal, ang konserbatibong pagtatantya ay 5.6 milyon. Halos mabitawan ko ang aking teacup habang inaabsorb ang impormasyong ito. 500 milyon? Iyon ay mas maraming pera kaysa sa maaari ko pang isipin. Pabayaan na lang na maisip kong makukuha ng aking katamtamang asawa sa pamamagitan ng pangangaso ng kayamanan. Linda, alam kong nagtataka ka kung bakit hindi ko kailanman sinabi sa iyo ang tungkol sa pagtuklas na ito at kung bakit hindi ko agad ginamit ang kayamanan upang baguhin ang ating lifestyle. Ang sagot ay komplikado. Ngunit ito ay bumababa sa aking katiyakan na ang biglaang napakalaking yaman ay magbabago sa dinamika ng ating pamilya sa mga paraan na maaaring hindi kapaki-pakinabang. Pinanood ko kung ano ang nangyari sa mga tao na nanalo ng loto o nagmana ng hindi inaasahang kayamanan, kung paano sila nagsimulang tratuhin ng iba ng mga kamag-anak at kaibigan, kung paano nagkakaroon ng hindi makatotohanang mga inaasahan ang mga bata tungkol sa pera, kung paano nasira ang mga pagpapakasal dahil sa mga panggigipit na kasama ng biglaang yaman. Mas mahalaga, gusto kong tiyakin na kung may mangyari sa akin, magiging ligtas ka sa pananalapi at tratuhin ng may dignidad at paggalang na palagi mong nararapat, ngunit maaaring hindi mo matanggap kung alam ng ating mga anak ang lawak ng ating mga mapagkukunan. Naisip ko sina Paulo at Olivia. Parehong nagpumilit sa pananalapi sa kabila ng kanilang edukasyon at mga oportunidad sa karera. Madalas silang magkomento tungkol sa pag-asam na manahin ang aming estate, bagaman ipinapalagay nila na ito ay binubuo ng aming katamtamang bahay at pensyon ni Benny. Linda, ginugol ko ang 17 taon sa paglikha ng waling-waling bilang isang lugar kung saan maaari kang mamuhay tulad ng reyna na palagi mong naging sa aking paningin. Ang mansyon ay ganap na may kawani, ganap na pinapanatili, at pinondohan upang gumana ng walang hanggan nang hindi nangangailangan ng anumang kontribusyon mula sa iyo. Ngunit ang mansyon ay bahagi lamang ng aking iniiwan sa iyo. Bukas, ipapakita sa iyo ni Mang Hilario ang treasure vault na itinayo ko sa ilalim ng mansyon kung saan ang Royal Collection ay ipinapakita sa isang pribadong museo na ganap na sa iyo. Kontrolado mo na ngayon ang isang kayamanan na hindi kayang gastusin ng karamihan sa mga tao sa 10 buhay at mayroon kang mga mapagkukunan upang mamuhay sa paraang pipiliin mo sa natitirang bahagi ng iyong mga araw. Aking mahal na Linda, pinakasalan mo ang isang dalubhasa sa mga nawawalang galiyon at natuklasan mo na ikaw ngayon ang lihim na reyna ng isang mansyon sa Benguet na may royal treasury sa iyong basement. Maligayang pagdating sa iyong bagong buhay. Lahat ng aking walang hanggang pag-ibig, Benigno. Natapos kong basahin at umupo sa tulala na katahimikan, tumitingin sa marangyang sitting room na tila sa akin sa isang mansyon, na tila sa akin, nilagyan ng kayamanan na nawala sa loob ng 271 taon. Ang ilang mga asawa ay nag-iwan sa kanilang mga asawa ng komportableng retirement funds. Ang aking asawa ay tila ginawa akong isa sa pinakamayayamang babae sa mundo habang lumilikha ng isang fairy tale setting para tamasahin ko ang kayamanan na iyon. Ang tanong ngayon ay kung handa ba akong maging reyna. Ang reyna na palagi kong pinaniniwalaan ni Benny na nararapat ako. Nang gabing iyon, halos hindi ako natulog sa kabila ng marangyang 4-poster bed
na maaaring tumanggap ng isang buong maharlikang pamilya. Nakahiga ako at nakatitig sa detalyadong kisame. Sinusubukang isama ang mapagpakumbabang buhay na nilayon ko sa loob ng 40 taon sa pambihirang mga kalagayan na tila inaayos ni Benny mula pa noong 1999. Sa bawat ilang oras, babangon ako at maglalakad sa bintana upang kumpirmahin na ang tanawin ng kabundukan ay totoo, na hindi ako nakakaranas ng ilang detalyadong grief-induced hallucination. Ang liwanag ng buwan na nagpapaliwanag sa bakuran ng mansyon at sa malalayong bundok ay nagkumbinsi sa akin na anuman ang nangyayari ay tunay na nangyayari, anuman ang tila imposibleng ito. Pagsapit ng umaga, nakarating ako sa isang desisyon na tingnan ang treasure vault na binanggit ni Mang Hilario. Bahagyang dahil kailangan ko ng konkretong patunay ng mga pag-angkin ni Benny, at bahagyang dahil hindi ko maiisip na umuwi sa Maynila nang hindi nauunawaan ang buong saklaw ng kung ano ang natuklasan at inihanda ng aking asawa. Agad na dumating si Mang Hilario ng 9:00 ng umaga na may serbisyo ng almusal at ang maingat na pagtatanong tungkol sa kung handa ba akong maglibot sa makasaysayang koleksyon ng mansyon. Mang Hilario, bago tayo magpatuloy, kailangan kong maunawaan ang isang bagay tungkol sa legal na katayuan ng kayamanan na ito. Kung nakakita si Benny ng mga artefakto na nabibilang sa kultural na pamana ng Pilipinas, tiyak na may mga batas tungkol sa pagmamay-ari at pag-uulat ng mga pagtuklas na tulad nito. Ginang Reyes, napakamasinsinan ni Ginoong Santiago tungkol sa legal na aspeto ng kanyang pagtuklas. Ang kayamanan ay natagpuan sa pribadong lupa na binili niya partikular para sa archaeological research at nagtrabaho siya kasama ang mga awtoridad upang magtatag ng malinaw na legal na pagmamay-ari. Lahat ng mga artefakto ay maayos na naidokumento at nakarehistro sa mga naaangkop na ahensya ng gobyerno at komportable ang mga awtoridad sa kanya na panatilihin ang isang koleksyon ng makasaysayang kahalagahan na ito sa pribadong mga kamay. Nag-donate si Ginoong Santiago ng ilang piraso sa Pambansang Museo ng Pilipinas at nagbigay ng malaking pondo para sa historical preservation. Bilang kapalit, nakatanggap siya ng legal na clearance upang panatilihin ang karamihan ng koleksyon sa pribadong pangangalaga nang may pag-unawa na ito ay sa huli ay gagawing available para sa scholarly research. Ang impormasyong ito ay nakatulong na mapawi ang ilan sa aking mga alalahanin tungkol sa lehitimo ng pagkuha ng kayamanan ni Benny. Ang aking asawa ay masinsinan tungkol sa lahat ng bagay sa kanyang buhay. Tila siya ay pantay na maingat tungkol sa legal at etikal na dimensyon ng kanyang archaeological discovery. Inihatid ako ni Mang Hilario sa mga pasilyo na hindi ko nakita noong nakaraang araw, nakalampas sa mga silid na naglalaman ng tila mga priceless antiques at artwork. Bumaba kami sa isang hagdanan na gawa sa bato na tila medieval ngunit nakaramdam ng nakakagulat na moderno sa ilalim ng paa na nagpapahiwatig ng kamakailang renovation upang matiyak ang kaligtasan habang pinapanatili ang makasaysayang pagiging tunay. Ginugol ni Ginoong Santiago ang malaking pagsisikap sa paglikha ng isang tamang kapaligiran para sa pagpapakita at pagpapanatili ng koleksyon. Paliwanag ni Mang Hilario habang papalapit kami sa isang mabigat na pintuan na gawa sa kahoy na nakalagay sa pader na bato. Climate control, security systems, at conservation protocols na nakakatugon sa mga pamantayan ng museo. Ang pintuan ay bumukas upang ipakita ang isang bagay na nababagay sa pinakamahusay na mga museo sa mundo. Ang treasure vault ay napakalaki. Isang serye ng magkakaugnay na silid na inukit mula sa pundasyon ng mansyon at binago sa eleganteng mga espasyo ng exhibition. Ang mga display case ay pumila sa mga pader. Bawat isa ay naglalaman ng mga artefakto na kumikinang sa ilalim ng propesyonal na lighting systems, mga gintong korona na may emeralds, sapphires, at rubies na kumukuha ng liwanag na parang nakunan na starlight, mga pilak na sandata na may handle na binalot ng gintong kawad, mga chalices na may hiyas na marahil ay nagbigay dangal sa mga royal table siglo bago ang revolusyon. Diyos ko, Mang Hilario, ito ay pambihira. Oo nga, Ginang Reyes. Madalas sabihin ni Ginoong Santiago na ang koleksyon ay kumakatawan sa pinakamahusay na mga halimbawa ng Filipino at Espanyol na kasanayan mula sa panahon ng galleon trade.
Naglakad ako ng dahan-dahan sa mga silid ng kayamanan, binabasa ang mga detalyadong placard na tila isinulat ni Benny upang ipaliwanag ang makasaysayang kahalagahan ng bawat artefakto. Ang kanyang mga paglalarawan ay nagbunyag ng malalim na kaalaman tungkol hindi lamang sa mga bagay mismo, kundi pati na rin sa kanilang kultural at pampulitika na konteksto sa loob ng kasaysayan ng Pilipinas. Ang korona na ito ay isinuot ni Gobernador General Simon de Anday Salazar. Binasa ko ng malakas mula sa isang placard. Ang mga emeralds ay mga regalo mula sa mga mestizo ng Maynila, habang ang ginto ay minina sa Pilipinas noong 17th century. Sinaliksik ni Ginoong Santiago ang bawat piraso ng husto, kumpirma ni Mang Hilario. Gusto niyang maunawaan, hindi lamang ang kanilang halaga sa pera, kundi pati na rin ang kanilang mga kwento at koneksyon sa mga tao na nagmamay-ari sa kanila. Sa huling silid ng kayamanan, nakakita ako ng isang bagay na nakahinga sa akin ng tuluyan. Isang eksaktong kopya ng throne room sa Palasyo del Gobernador. Nilagyan ng aktwal na throne chair na ginamit ng mga Spanish governors sa loob ng mga siglo. Mang Hilario, iyan ba? Iyan ba ay isang tunay na royal throne? Oo, Ginang Reyes, ayon sa pananaliksik ni Ginoong Santiago. Ang silya na ito ay ginamit para sa proklamasyon ng ilang governors bago itago kasama ang iba pang kayamanan noong 1762. Lumapit ako sa throne ng may tila paggalang, hinahaplos ang mga carved armrests na hinawakan ng aktwal na mga governors siglo na ang nakalipas. Ang silya ay may upholstery na deep blue velvet na tila kamakailan lamang na ibalik, ngunit ang wooden frame ay nagpakita ng patina ng edad at makasaysayang kahalagahan. Madalas banggitin ni Ginoong Santiago na inasam niyang gamitin ninyo ang silid na ito para sa mga espesyal na okasyon. Tahimik na sinabi ni Mang Hilario. Nadama niya na nararapat kayong makaranas kung ano ang pakiramdam na umupo sa isang aktwal na royal throne. Gusto ni Benny na umupo ako sa isang throne? Ginang Reyes, madalas sabihin ni Ginoong Santiago na kayo ay naging kanyang reyna sa loob ng 40 taon at oras na para magkaroon kayo ng korona na tumutugma sa inyong dignidad. Tinitigan ko ang throne, iniisip ang 40 taon ng pagpapakasal sa isang lalaki na tila nakikita ako bilang maharlika, habang nakikita ko ang sarili ko bilang isang middle-class professor na may karaniwang ambisyon at katamtamang inaasahan. Mang Hilario, ano eksakto ang naiisip ng aking asawa para sa aking buhay dito sa waling-waling? Inaasahan ni Ginoong Santiago na pipiliin ninyong manirahan dito bilang may bahay ng mansyon, napapalibutan ng kagandahan at luho na nagbibigay dangal sa inyong posisyon bilang kanyang minamahal na asawa at ang tagapag-alaga ng makasaysayang koleksyon na ito. At kung pinili kong hindi manirahan dito, kung nagpasya akong bumalik sa Maynila at ipagpatuloy ang aking normal na buhay, Ginang Reyes, lahat ng narito ay sa inyo, anuman ang piliin ninyong tirahan. Ang tanging kinakailangan ni Ginoong Santiago ay magkaroon kayo ng opsyon na mamuhay tulad ng isang reyna kung nagpasya kayong kaakit-akit iyon sa inyo. Tumingin ako sa paligid ng treasure vault. Kinakalkula ang imposibleng yaman na kinakatawan nito at ang responsibilidad na kaakibat nito. Hindi lamang ako binigyan ni Benny ng pera, kundi pati na rin ng mga kultural na artefakto na nag-uugnay sa akin sa mga siglo ng kasaysayan ng Pilipinas at tradisyon. Mang Hilario, kailangan kong magtanong sa inyo ng isang mahalagang bagay. Binanggit ba kailanman ng aking asawa ang tungkol sa relasyon ng aming mga anak sa mana na ito? Ang ekspresyon ni Mang Hilario ay naging maingat na neutral, na nagpapahiwatig na inaasahan niya ang tanong na ito. Ginang Reyes, napakatindi ng pakiramdam ni Ginoong Santiago na ang kayamanan at mansyon ay dapat manatili sa inyong nag-iisang kontrol sa panahon ng inyong buhay nang walang pakikialam mula sa ibang miyembro ng pamilya na maaaring hindi maunawaan ang makasaysayang kahalagahan ng koleksyon. Nag-alala siya na sina Paulo at Olivia ay makikita ang kayamanan bilang isang financial asset kaysa sa isang kultural na responsibilidad. Nadama ni Ginoong Santiago na ang biglaang napakalaking yaman ay maaaring magbago sa inyong mga relasyon sa pamilya sa mga paraan na hindi makikinabang sa sinumang kasangkot. Ang ilang mga treasure hunter ay ginugol ang kanilang buhay sa paghahanap ng ginto at hiyas.
Ang aking asawa ay nakakita ng pinakamalaking kayamanan sa kasaysayan ng Pilipinas at gumugol ng 17 taon sa pagbabago nito sa isang fairy tale life para sa kanyang asawa. Ngayon ay kailangan kong magdesisyon kung sapat ba akong matapang upang maging reyna na palagi niyang pinaniniwalaan na nararapat ako. Nang gabing iyon umupo ako sa kung ano ang ipinagbigay alam sa akin ni Mang Hilario na aking pribadong dining room, kumakain ng pagkain na inihanda ng kung ano ang kaswal niyang binanggit na chef ng mansyon. Ang dining room ay mas maliit kaysa sa formal na banquet hall na ipinakita niya sa akin kanina, ngunit sapat pa ring enggrande upang mag-host ng isang dinner party para sa 20 tao. Ang pagkain ay pambihira. Lokal na trout mula sa Benguet, inihaw na gulay mula sa mga hardin ng mansyon, at wine mula sa kung ano ang inilarawan ni Mang Hilario bilang pribadong cellar ni Ginoong Santiago. Lahat ay inihain sa China na may parehong coat of arms na nakita ko sa buong mansyon. Mang Hilario, kaninong family crest ang ipinapakita sa buong waling-waling? Iyan ang Santiago family crest, Ginang Reyes. Ipinasaliksik at dinisenyo ito ni Ginoong Santiago nang bilhin niya ang mansyon. Nadama niya na ang pagtatatag ng isang tamang heraldic identity ay mahalaga para sa dignidad ng estate. Gumawa si Benny ng sarili niyang family coat of arms? Oo, Ginang Reyes. Nagtrabaho siya sa College of Arms upang magtatag ng lehitimong heraldic rights batay sa kanyang Filipino at Espanyol na lahi at ang kanyang pangangalaga sa Royal Treasure Collection. Tinitigan ko ang masalimuot na disenyo na binurda sa napkin sa tabi ng aking plato na pagtanto na si Benny ay hindi lamang nakakuha ng isang mansyon at Royal Treasure, kundi nagtatag din ng legal na balangkas para mamuhay kami bilang aktwal na maharlika. Pagkatapos ng hapunan, ipinakita sa akin ni Mang Hilario ang inilarawan niya bilang mga pribadong journal ni Ginoong Santiago na nagdedetalye ng kanyang pananaliksik at pagpaplano para sa waling-waling. Ang mga journal ay pumuno sa 3 leather-bound volumes at nagkukuwento ng 17 taon ng masinsinang paghahanda para sa aking pagtuklas sa huli ng kanyang lihim na buhay. Ginugol ko ang gabi sa pagbabasa ng mga entry na nagbunyag ng hindi kapani-paniwalang saklaw ng pagpaplano ni Benny. Marso 5, 2008. Nakumpleto ang negosasyon para sa pagbili ng karagdagang acreage na nakapalibot sa mansyon. Kakailanganin ni Linda ng privacy at seguridad kapag sa huli ay manirahan siya dito. Setyembre 3, 2010. Kinapanayam ang potensyal na household staff, kailangang makahanap ng mga tao na nakakaintindi, na naglilingkod sila sa isang taong nararapat sa maharlikang pagtrato, kahit na hindi niya napagtanto ang kanyang sariling halaga. Disyembre 12, 2014. Natapos ang pag-install ng Museum Quality Climate Control System sa Treasure Vault. Ang bawat artefakto ay dapat mapangalagaan ng perpekto para sa kasiyahan ni Linda at sa huli ay mga desisyon tungkol sa pampublikong pag-access. Abril 7, 2018. Binanggit ni Linda ang pakiramdam na hindi pinahahalagahan matapos siyang lampasan ng unibersidad para sa posisyon ng department chair muli. Wala siyang ideya na magkakaroon siya sa lalo't madaling panahon ng sarili niyang mansyon kung saan ang kanyang katalinuhan at dignidad ay nararapat na kikilalanin. Ang mga journal ay nagbunyag na si Benny ay patuloy na iniisip ako sa panahon ng kanyang mga lihim na biyahe sa Cordilleras. Tinitingnan ang bawat pagpapabuti sa mansyon bilang isang regalo para sa asawa na nadama niyang nararapat sa mas mahusay kaysa sa katamtamang buhay na maibibigay ng kanilang pampublikong pananalapi. Ngunit ang pinaka-naglalahad na entry ay may petsang 6 na buwan lamang bago ang kanyang kamatayan. Hunyo 15, 2024. Binisita ang waling-waling para sa kung ano ang maaaring huling pagkakataon bago ito matuklasan ni Linda. Ang aking kalusugan ay bumababa ng mas mabilis kaysa sa inasam ko, ngunit lahat ay handa na para sa kanyang pagdating. Nauunawaan ni Mang Hilario at ng kawani ang kanilang mga responsibilidad. Ang mga legal na dokumento ay natapos na. Magkakaroon si Linda ng lahat ng kailangan niya upang mamuhay tulad ng reyna na palagi niyang naging. Ang pinakamalaking pagsisisi ko ay hindi ako naroroon upang makita ang kanyang mukha kapag natanto niya kung ano ang kanyang minana. Ngunit baka mas mabuti ito sa ganitong paraan. Maaari siyang gumawa ng mga desisyon tungkol sa kanyang kinabukasan
nang hindi nag-aalala tungkol sa aking damdamin o mga inaasahan. Ipinagdarasal ko na pipiliin niyang manatili sa waling-waling at tanggapin ang buhay ng dignidad at luho na sinubukan kong likhain para sa kanya. Ngunit kahit na magpasya siyang bumalik sa Maynila, malalaman niya na sa loob ng 40 taon may nagmahal sa kanya nang sapat upang itayo siya ng isang kaharian. Isinara ko ang journal. Nakakaramdam ng labis sa laki ng pag-ibig at pagpaplano na ibinuhos ni Benny sa paglikha ng detalyadong sorpresa na ito. Bawat detalye ng mansyon, bawat piraso ng kasangkapan, bawat miyembro ng kawani ay pinili partikular upang bigyang dangal ang kanyang pananaw sa kung paano ako nararapat na tratuhin. Ang sumunod na umaga ay nagdala ng isang hindi inaasahang komplikasyon. Nag-aalmusal ako sa morning room nang dumating si Mang Hilario na may ekspresyon ng diplomatikong pag-aalala. Ginang Reyes, nakatanggap ako ng ilang tawag sa telepono mula sa inyong anak si Paulo. Tila nag-aalala siya tungkol sa inyong matagal na kawalan at nagtatanong ng detalyadong mga tanong tungkol sa inyong kinaroroonan. Bumagsak ang puso ko nang mapagtanto kong nasa waling-waling ako sa loob ng 3 araw nang hindi nakikipag-ugnayan sa aking mga anak. Sa aking pagkamangha sa pagtuklas ng lihim na kaharian ni Benny, ganap kong nakalimutan ang aking pangako na mag-check-in ng regular sa panahon ng aking bakasyon. Mang Hilario, ano eksakto ang tinatanong ni Paulo? Tumawag siya sa hotel kung saan sinabi ninyong kayo ay mananatili sa lawag. At nang wala silang record ng inyong reserbasyon, nag-alala siya tungkol sa inyong kaligtasan. Nagtatanong din siya kung gumawa ba kayo ng anumang hindi pangkaraniwang pinansyal na desisyon o nakontak ng sinuman na nag-aangking kumakatawan sa estate ng inyong asawa. Nakaramdam ako ng ginaw ng pangamba nang makilala ko ang implikasyon ng investigasyon ni Paulo. Ang aking anak ay malinaw na naghihinala tungkol sa aking biglaang biyahe sa Benguet at ang kanyang tanong ay nagpapahiwatig na maaari siyang maghinala na nakikitungo ako sa hindi kilalang aspeto ng pinansyal na gawain ni Benny. Mang Hilario, sa tingin niyo ba ay susubukan ni Paulo na hanapin ako dito? Ginang Reyes, tiyak na posible na ang paulit-ulit na pagtatanong ay maaaring sa huli ay magdala sa kanya sa waling-waling, lalo na kung isasali niya ang mga pribadong investigador o mga profesional sa batas sa kanyang paghahanap. Naisip ko ang tahasang babala ni Benny tungkol sa pagtatago ng waling-waling mula sa aming mga anak. Noong panahong iyon, ang kanyang mga tagubilin ay tila hindi kinakailangang maingat, ngunit ngayon ay nagsisimula akong maunawaan ang kanyang mga alalahanin tungkol sa kung paano maaaring mag-react sina Paolo at Olivia sa pagtuklas ng nakatagong yaman ng kanilang mga magulang. Mang Hilario, ano ang mangyayari kung malaman ng aking mga anak ang tungkol sa mansyon at koleksyon ng kayamanan? Ang diplomatikong ekspresyon ni Mang Hilario ay nagpapahiwatig na inaasahan niya ang tanong na ito at binigyan ito ng malaking pag-iisip. Ginang Reyes, sa aking karanasan, ang hindi inaasahang minanang yaman ay madalas na lumilikha ng dinamika ng pamilya na maaaring maging lubhang mahirap na harapin. Si Ginoong Santiago ay partikular na nag-alala na ang kaalaman sa kayamanan ay maaaring magbago kung paano makikipag-ugnayan ang inyong mga anak sa inyo ng personal. Nag-alala siya na makikita nila ako bilang isang pinagmumulan ng mana kaysa sa kanilang ina. Napakatindi ng pakiramdam ni Ginoong Santiago na ang inyong huling mga taon ay dapat gugulin sa pagtamasa ng mga relasyon batay sa tunay na pagmamahal kaysa sa pamamahala ng mga inaasahan tungkol sa pamamahagi ng pinansyal. Nang hapong iyon, tumawag ako kay Paulo mula sa pribadong linya ng telepono ng mansyon upang tiyakin sa kanya ang tungkol sa aking kaligtasan, habang maingat na iniiwasan ang anumang detalye tungkol sa aking aktwal na lokasyon o mga aktibidad. Ma, nag-alala ako ng husto tungkol sa iyo. Sabi ng hotel sa Lauag, hindi ka raw nila narinig. At nang tawagan ko ang airline, sinabi nilang lumipad ka sa Pilipinas. Ngunit hindi nila ako mabibigyan ng anumang iba pang impormasyon. Paulo, ayos na ayos ako. Nagpasya akong maging mas spontaneous tungkol sa aking itinerary at nanatili sa iba't ibang lugar depende sa kung ano ang tila kawili-wili. Ma, hindi ka iyan. Kailan ka pa gumawa ng spontaneous travel decisions? At bakit hindi mo sinasagot ang iyong cellphone? Napagtanto ko na ang aking bagong tuklas na kalayaan at kumpiyansa.
Mga produkto ng pagtuklas na nagmamay-ari ako ng isang mansyon at royal treasure ay nagbabago na ng aking pag-uugali sa mga paraan na nag-aalala sa aking mga anak. Ang ilang mga sikreto ay natutunan ko na imposibleng itago ng walang hanggan. At ang ilang mga reyna ay kailangang magdesisyon kung handa ba silang ibunyag ang kanilang mga korona sa mga miyembro ng pamilya na maaaring hindi handa na makita ang kanilang ina bilang maharlika. 3 araw pa ang lumipas bago ako nakatanggap ng tawag sa telepono na pumilit sa akin na harapin ang katotohanan na ang aking sikreto ay hindi maaaring manatiling nakatago ng walang hanggan. Nasa aklatan ako ng mansyon at nagbabasa tungkol sa kasaysayan ng dinastiya ng Pilipino at Espanyol mula sa mga libro na tila kinolekta ni Benny partikular para sa aking edukasyon nang ipagbigay alam sa akin ni Mang Hilario na si Olivia ay nasa telepono at tila labis na nababagabag. Ma, salamat sa Diyos at sa wakas ay sumasagot ka. Kami ni Paulo ay nag-aalala ng husto. Alam naming wala ka sa sinabi mong lugar at isinasaalang-alang namin ang pag-file ng missing person report. Olivia? Mahal? Sinabi ko kay Paulo na ligtas ako. Nag-e-explore lang ako ng Pilipinas ng mas husto kaysa sa orihinal kong plinano. Ma, hindi ka iyan. Sa loob ng 40 taon, hindi ka kailanman nag-take ng spontaneous trip kahit saan. Lalo na ang mawala sa ibang bansa nang walang tamang pagpaplano. Nag-aalala kami na ang kalungkutan ay maaaring nakakaapekto sa iyong paghuhusga. Nakaramdam ako ng pagkaasar sa mungkahi ng aking anak na ang aking bagong tuklas na kalayaan ay kumakatawan sa kapansanan sa paghuhusga kaysa sa personal na paglago. Ang pamumuhay sa waling-waling sa loob ng 1 linggo ay nagbago na ng aking pananaw tungkol sa aking sariling kakayahan at pagnanais sa mga paraan na tila nag-aalala sa aking mga anak. Olivia, ako ay isang matandang babae na ganap na may kakayahang gumawa ng mga desisyon sa paglalakbay nang hindi kumukonsulta sa aking mga anak na may sapat na gulang. Ma, iyan mismo ang inaalala namin. Nagsasalita ka na parang ibang tao. Ang inang kilala ko ay hindi kailanman magsasalita sa amin nang may ganitong uri ng awtoridad. Awtoridad? Ang salita ay tumama sa akin bilang partikular na naglalahad tungkol sa kung paano nakikita ng aking mga anak ang aking personalidad at kakayahan sa paggawa ng desisyon. Tila, ang kumpiyansang tono na binuo ko mula nang matuklasan ko ang aking royal inheritance ay kapansin-pansin na sapat upang mag-alala sa kanila. Olivia, marahil ang pagtuklas na kaya kong alagaan ang sarili ko ay hindi dapat nakakagulat sa sinuman. Ma, pakisabi sa amin eksakto kung nasaan ka. Sinaliksik ni Paulo ang iyong mga credit card transactions at alam naming nag-upa ka ng kotse at nagmaneho sa kabundukan ng Benguet. Gusto lang naming tiyakin na ligtas ka. Nakaramdam ako ng malamig na pag-unawa na sinusubaybayan ng aking mga anak ang aking pinansyal na mga aktibidad at iniimbestigahan ang aking kinaroroonan ng may pagpupursige ng mga tao na naghihinala na may mahalagang bagay na itinago sa kanila. Sinaliksik ni Paulo ang aking mga credit card transactions. Bakit mo naisip na iyon ay nararapat? Dahil namatay lang si Papa, 6 na buwan na ang nakalipas, at bigla kang kumikilos ng ganap na wala sa karakter habang naglalakbay ng mag-isa sa ibang bansa. Ma, mahal ka namin at nag-aalala kami na baka may nagsasamantala sa iyong emosyonal na kahinaan. Pagkatapos tapusin ang tawag ng may pangako na mag-check-in ng mas regular, nakita ko si Mang Hilario at hiniling sa kanya na mag-ayos ng isang ligtas na international phone line upang makontak ko si Attorney De La Cruz, ang abogado na naghatid ng paunang tagubilin ni Benny. Attorney De La Cruz, kailangan ko ng payo tungkol sa isang umuunlad na sitwasyon sa aking mga anak na nagbabanta sa privacy ng mana ng aking asawa. Ginang Reyes, anong klaseng sitwasyon ang umunlad? Iniimbestigahan ng aking mga anak ang aking mga aktibidad sa paglalakbay at tila naghihinala na nakikitungo ako sa hindi kilalang aspeto ng estate ng aking asawa. Nag-aalala ako na baka sa huli ay matunton nila ang waling-waling at matuklasan ang koleksyon ng kayamanan. Ginang Reyes, inaasahan ng inyong asawa ang posibilidad na ito at nag-iwan ng napakalinaw na legal na tagubilin tungkol sa pagprotekta sa inyong privacy at mga karapatan sa pagmamay-ari. Ang mansyon at koleksyon
ay hawak sa isang irrevocable trust na may inyo bilang nag-iisang beneficiary at trustee. Kahit na matuklasan ng inyong mga anak ang pagkakaroon ng ari-arian, wala silang legal na katayuan upang ma-access ang estate o impormasyon tungkol sa nilalaman nito. Ngunit paano ang mga relasyon sa pamilya? Kung malaman nila na nagmana ako ng pambihirang yaman habang hinahayaan silang maniwala na mayroon kaming katamtamang mapagkukunan, hindi ba iyon ay magdudulot ng permanenteng pinsala sa aming mga relasyon? Ginang Reyes, ang desisyon na iyan ay sa huli ay nakasalalay sa inyo. Inasahan ng inyong asawa na magkakaroon kayo ng oras upang umangkop sa inyong bagong mga kalagayan bago gumawa ng mga pagpipilian tungkol sa pagbubunyag sa pamilya. Ngunit naunawaan din niya na ang mga sikreto ng magnitude na ito ay maaaring mahirap panatilihin ng walang hanggan. Nang gabing iyon, nagdesisyon ako na tila parehong kinakailangan at nakakatakot. Tinawag ko ang parehong mga anak ko at inanyayahan silang sumama sa akin sa Benguet para sa kung ano ang inilarawan ko bilang isang mahalagang pag-uusap ng pamilya tungkol sa pamana ng inyong ama. Ma, anong klaseng pag-uusap tungkol sa pamana ang nangangailangan ng paglalakbay sa Benguet? Tanong ni Paulo na may halatang hinala. Ang uri na ginugol ng iyong ama ng 17 taon sa pagpaplano at na ginugol ko ang nakaraang linggo sa pagsisikap na maunawaan ang aking sarili. 17 taon? Ma, ano ang sinasabi mo, Paolo? Nag-iwan sa akin ang iyong ama ng napakahalagang mga sorpresa na sa tingin ko ay dapat ninyo ni Olivia na malaman ng direkta kaysa sa matuklasan ang mga ito sa pamamagitan ng inyong mga investigasyon sa aking mga credit card, transaksyon. Pagkalipas ng 2 araw, nakatayo ako sa entrance hall ng mansyon, naghihintay sa aking mga anak na dumating. Nakasuot ng outfit na taktikal na iminungkahi ni Mang Hilario mula sa wardrobe ni Ginang Reyes, damit na binili at inimbak sa mansion partikular para sa aking pagiging residente sa huli. Ang damit ay elegante, ngunit hindi magarbo, malinaw na mamahalin, ngunit hindi flashy, perpektong akma, at halatang tailored. Sa pagtingin sa sarili ko sa detalyadong salamin ng entrance hall, napagtanto ko na ako ay tila isang taong nababagay sa isang mansyon, isang taong nagtataglay ng kumpiyansa at autoridad na nagmula sa pag-alam na nagmamay-ari siya ng pambihirang yaman at makasaysayang kayamanan. Nang huminto ang inupahang kotse ni na Paolo at Olivia sa drive ng mansyon, pinanood ko sa bintana habang nakatitig sila sa mansyon waling-waling na may ekspresyon ng lubos na pagkalito. Umupo sila sa kanilang kotse sa loob ng ilang minuto, tila sinusubukang iproseso kung bakit inanyayahan sila ng kanilang ina na makipagkita sa kanya sa kung ano ang tila isang pangunahing tourist attraction. Ma, tawag ni Paulo na may pag-aalinlangan habang binubuksan ko ang malalaking pintuan sa harap. Ano itong lugar? Bakit tayo nakikipagkita sa iyo sa isang uri ng museo? Paulo, Olivia, maligayang pagdating sa mansion waling-waling. Pumasok kayo. At ipapaliwanag ko ang lahat ng gusto ng inyong ama na malaman ninyo tungkol sa buhay na inihanda niya para sa akin. Habang pumasok ang aking mga anak sa mansyon, pinanood ko ang kanilang mga mukha na nagre-rehistro ng parehong pagkamangha at disorientasyon na naranasan ko sa aking sariling pagdating. Ngunit nakita ko rin ang iba pa sa kanilang mga ekspresyon, kalkulasyon, pagtatasa, at ang tila mabilis na mental na aritmetika tungkol sa halaga ng kanilang nakikita. Ma, dahan-dahan, sinabi ni Olivia. Kaninong mansyon ito? At ano ang kinalaman nito sa pamana ni Papa? Ang mansyon na ito ay sa akin, mahal, kasama ang lahat ng nasa loob nito. Ginugol ng iyong ama ang huling 17 taon ng kanyang buhay sa paglikha nito bilang isang regalo para sa aking kinabukasan. Ang ilang mga bata ay natuto tungkol sa mga lihim na buhay ng kanilang mga magulang nang paunti-unti sa pamamagitan ng mga pahiwatig at bahagyang mga pagbubunyag. Ang aking mga anak ay malapit nang matuklasan na ang kanilang ama ay gumawa ng kanilang ina na isang lihim na reyna at na ang katamtamang pamilya na kanilang kinalakihan ay isang detalyadong kathang-isip na idinisenyo upang protektahan sila mula sa mga inaasahan na maaaring hindi nila kayang hawakan. Kung ang aming mga relasyon sa pamilya ay makakaligtas sa pagbubunyag na ito ay nananatiling makikita. Ang katahimikan sa entrance hall ay umabot ng halos 1 buong minuto
habang sina Paulo at Olivia ay sumisipsip sa aking pahayag tungkol sa pagmamayari ng mansyon waling-waling. Pinanood ko ang kanilang mga mukha na umikot sa pagitan ng hindi paniniwala, pagkalito, at kung ano ang tila mabilis na kalkulasyon tungkol sa implikasyon ng hindi inaasahang yaman ng kanilang ina. Ma, anong ibig mong sabihin na ang mansyon na ito ay sa iyo? Tanong ni Paolo na may maingat na tono ng isang taong nakikipag-usap sa isang taong maaaring nakakaranas ng mga delusyon. Ang ibig kong sabihin ay binili ng iyong ama ang waling-waling. 70 taon na ang nakalipas at ginugol ang mga sumunod na taon sa paghahanda nito bilang aking tirahan. Lahat ng narito, ang mansyon, ang bakuran, ang mga kasangkapan, ang kawani, ay sa akin na ngayon. Tumingin si Olivia sa paligid ng entrance hall nang may halatang pagpapahalaga sa mamahaling artwork at antiques. Ang kanyang mata ng interior designer ay automatikong tinatasa ang halaga ng kanyang nakikita. Ma, ang ari-arian na ito ay tiyak na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Paano ito nabili ni Papa nang hindi namin nalalaman? Iyan mismo ang tanong ko kay Mang Hilario nang dumating ako dito isang linggo na ang nakalipas. Ang sagot ay komplikado at kinabibilangan ng isang pagtuklas na ginawa ng iyong ama 25 taon na ang nakalipas na nagbago sa ating pinansyal na kalagayan ng malaki. Inihatid ko sila sa pangunahing drawing room kung saan nag-ayos si Mang Hilario ng serbisyo ng tsaa sa isang mesa na marahil ay ginawa para sa 18th century nobility. Habang umupo ang aking mga anak sa mga silya na maaaring nagbigay kasangkapan sa isang royal palace, sinimulan kong ipaliwanag ang pagtuklas ni Benny sa kayamanan at ang kanyang desisyon na panatilihing lihim ang aming bagong tuklas na yaman sa buong aming pagsasama. Sinasabi mong nakahanap si Papa ng isang uri ng nawawalang kayamanan? Putol ni Paulo. Ma, parang isang bagay iyan mula sa isang adventure novel, hindi totoong buhay. Nauunawaan ko ang iyong pag-aalinlangan, Paolo. Ganoon din ang naramdaman ko nang basahin ko ang liham ng iyong ama na nagpapaliwanag ng lahat, ngunit ang ebidensya ay lubos na nakakumbinsi. Ibinigay ko sa kanila ang mga kopya ng mga makasaysayang dokumento na iniwan ni Benny para sa akin, kasama ang mga litrato ng treasure cache bago niya ito inilipat sa mansyon, legal na papeles na nagtatatag ng kanyang pagmamayari sa koleksyon, at correspondence sa mga autoridad tungkol sa archaeological significance ng kanyang pagtuklas. Diyos ko, bulong ni Olivia habang pinag-aaralan niya ang mga litrato ng mga gintong korona at mga artefakto na may hiyas. Ang mga piraso na ito ay parang nababagay sa Tower of London. Ayon sa pananaliksik ng iyong ama, ang mga ito ay mas mahalaga at makasaysayang mahalaga kaysa sa marami sa mga bagay na ipinapakita sa mga royal collection. Ang kayamanan ay itinago sa loob ng 278 taon at kumakatawan sa pinakamahusay na mga halimbawa ng Filipino at Espanyol royal craftsmanship mula sa panahon ng galleon trade. Sinuri ni Paulo ang mga legal na dokumento nang may atensyon sa detalye ng kanyang accountant, tila naghahanap ng ebidensya na ang buong kuwento ay isang detalyadong fraud o hindi pagkakaunawaan. Ma, tila lehitimo ang mga dokumento na ito, ngunit hindi ko pa rin maintindihan kung bakit itinago ni Papa ang isang bagay na napakahalaga na lihim mula sa kanyang pamilya sa loob ng mahigit 2 dekada. Nag-alala ang iyong ama na ang biglaang napakalaking yaman ay magbabago sa aming mga relasyon sa pamilya sa mga paraan na maaaring hindi kapaki-pakinabang. Gusto niyang tiyakin na ang aming pagpapakasal at ang inyong pagkabata ay hindi na impluwensyahan ng mga inaasahan tungkol sa minanang pera. Ngunit ma, sabi ni Olivia na may halatang pagkadismaya, nagpumilit kami sa pananalapi sa buong aming pagkabata. Kumuha kami ng student loans para sa kolehiyo, nagtrabaho ng maraming trabaho, namuhay ng katamtaman habang tila nakaupo sa isang kayamanan na nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Paano bigyang katwiran ni Papa ang pagtatago sa amin ng kaalaman tungkol sa mga mapagkukunan na sana ay nagpagaan ng malaki sa aming buhay? Nakilala ko ang galit sa boses ni Olivia at napagtanto ko na ang mga alalahanin ni Benny tungkol sa dinamika ng pamilya ay may batayan. Ang aking mga anak ay nagkakalkula na kung paano maaaring naging iba ang kanilang buhay kung alam nila ang tungkol sa kayamanan kaysa sa pagtutuon ng pansin sa pambihirang regalo na nilikha ni Benny para sa aking kinabukasan.
Nadama ng iyong ama na ang karakter ay binuo sa pamamagitan ng pagtagumpay sa mga hamon kaysa sa madaling pag-access sa minanang yaman. Gusto niyang pareho kayong bumuo ng kalayaan at work ethics na hindi makokompromiso ng mga inaasahan tungkol sa pera ng pamilya. Character building, ang tono ni Paulo, ay may halatang kapaitan. Ma, nagtatrabaho ako ng 15 oras sa isang linggo. Sa loob ng 15 taon, sinusubukang bumuo ng pinansyal na seguridad para sa aking pamilya. Samantala, lihim na pinapanatili ni Papa ang isang mansyon sa Benguet habang pinapanood akong nagpupumilit sa mga pagbabayad ng mortgage at college funds para sa aking mga anak. Nakaramdam ako ng depensibo tungkol sa mga desisyon ni Benny. Kinikilala na ang aking mga anak ay pinoproseso ang pagbubunyag ng eksakto tulad ng kinatakutan niyang mangyari sa pamamagitan ng pagtutuon ng pansin sa kung paano sila na disadvantage ng pagtatago kaysa sa pagpapahalaga sa pambihirang katangian ng kanyang nagawa. Paulo, ang desisyon ng iyong ama na panatilihing lihim ang kayamanan ay hindi tungkol sa pagpaparusa sa iyo o kay Olivia. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa ating pamilya mula sa mga komplikasyon na kasama ng biglaang yaman. Anong mga komplikasyon? Hiling ni Olivia. Ang komplikasyon ng pagiging kayang bumili ng magagandang bagay. Ang komplikasyon ng hindi pag-aalala tungkol sa pinansyal na seguridad. Ang komplikasyon ng pagiging kayang ituloy ang mga karera batay sa pagnanasa kaysa sa pangangailangang pang-ekonomiya. Si Mang Hilario ay lumitaw ng maingat sa pintuan. Tila nakikita ang tensyon sa pag-uusap at nais mag-alok ng tulong. Baka gusto ng mga bata na makita ang koleksyon ng kayamanan. Diplomatiko niyang iminungkahi. Palaging nadama ni Ginoong Santiago na ang direktang karanasan sa mga artefakto ay makakatulong sa mga tao na maunawaan ang laki ng kanyang natuklasan. Oo, sumang-ayon ako. Kinikilala na ang mga abstract na talakayan tungkol sa yaman ay hindi gaanong nakakaintriga kaysa sa aktwal na pagtingin sa Royal Collection. Sa tingin ko, kailangan ninyong pareho na maunawaan eksakto kung ano ang nakita ng inyong ama at kung bakit nadama niya ang gayong responsibilidad para sa pagpapanatili nito. Habang inihahatid kami ni Mang Hilario patungo sa treasure vault, napansin kong parehong naging tahimik ang aking mga anak. Tila pinoproseso ang implikasyon ng pagmamay-ari ng mga artefakto na nabibilang sa Maharlika. Ang mapagkumpetensyang dinamika na minsan kong napansin sa pagitan nila ay tila lumalala habang pinag-iisipan nila ang mga isyu sa mana. Ma, sabi ni Paulo habang bumababa kami sa hagdanan na gawa sa bato, ano ang mangyayari sa lahat ng ito kapag hindi mo na kayang pamahalaan ang gayong kalaking estate? Nagtatanong ka ba tungkol sa mana, Paulo? Nagtatanong ako tungkol sa praktikal na pagpaplano para sa mga asset ng magnitude na ito. Ang mga ari-arian na tulad nito ay nangangailangan ng espesyal na pamamahala, legal na pangangasiwa, pagpaplano sa buwis, mga pagsasaalang-alang sa siguro. Nag-iwan ang iyong ama ng napakadetalyadong tagubilin tungkol sa pangmatagalang pamamahala ng estate at koleksyon, putol ko. Kinikilala na si Paulo ay nag-iisip na tungkol sa mansyon bilang isang business asset kaysa sa isang tahanan kung saan maaaring piliing manirahan ang kanyang ina. Habang pumasok kami sa treasure vault, parehong naging ganap na tahimik ang aking mga anak, nakatitig sa mga display ng mga gintong korona, mga sandata na may hiyas, at royal artifacts na may ekspresyon ng pagkamangha na hinaluan ng halatang pinansyal na kalkulasyon. Ito ay pambihira. Sa wakas ay nasabi ni Olivia, Ma, ikaw ay literal na isa sa pinakamayayamang tao sa mundo. Ang ilang mga bata ay natuto tungkol sa nakatagong asset ng kanilang mga magulang at nakaramdam ng pasasalamat para sa hindi inaasahang seguridad ng pamilya. Ang aking mga anak ay natututo tungkol sa minanang yaman at agad na nagsimulang kalkulahin ang kanilang sariling posisyon na may kaugnayan sa mga mapagkukunan na hindi nila kailanman alam na umiral. Ang mga babala ni Benny tungkol sa dinamika ng pamilya ay napatunayang mas tama kaysa sa inasam ko. Ang pagbabago sa pag-uugali ng aking mga anak pagkatapos makita ang treasure vault ay parehong agaran at nakakabahala. Sa loob ng ilang oras pagkatapos matuklasan ang lawak ng aking mana, sila ay lumipat mula sa mga nag-aalalang anak na nag-aalala tungkol sa misteryosong paglalakbay ng kanilang ina patungo sa mga strategic advisor na sabik na talakayin ang tamang pamamahala ng pambihirang mga asset. Ma,
kailangan nating pag-usapan ang tungkol sa security protocols para sa isang koleksyon ng halaga na ito, inihayag ni Paulo sa hapunan, na inihanda ng chef ng mansyon, partikular upang matugunan ang pagbisita ng aking mga anak. Insurance documentation, propesyonal na pagtatasa, implikasyon sa buwis. Mayroong 12 dosenang mga pagsasaalang-alang na nangangailangan ng agarang atensyon. Ginugol ng iyong ama ng 15 taon sa pagtugon sa mga pagsasaalang-alang na iyon, Paolo. Lahat ay maayos na naidokumento, nakasiguro at legal na nakabalangkas. Ngunit ang pagpaplano ni Papa ay idinisenyo para sa iba't ibang kalagayan. Ngayong ikaw ang nag-iisang may-ari ng mga asset na nagkakahalaga ng daan-daang milyon, kailangan mo ng kontemporaryong pinansyal na payo tungkol sa optimization, diversification at estate planning. Napansin ko na ang wika ni Paulo ay naging lalong formal at pangnegosyo na parang nakikipag-usap siya sa isang client kaysa sa kanyang ina. Ang kaswal na pagmamahal na naglarawan sa aming relasyon sa loob ng 35 taon ay pinalitan ng maingat na profesionalismo na ginagamit niya sa pinakamayayamang customer ng kanyang accounting firm. Paolo, nagmumungkahi ka ba na ang mga kaayusan ng iyong ama ay hindi sapat? Nagpapahiwatig ako na ang pamamahala ng yaman ng magnitude na ito ay nangangailangan ng espesyal na kadalubhasaan na maaaring makinabang mula sa input ng pamilya at kontemporaryong pinansyal na estratehiya. Si Olivia ay kumuha ng ibang, ngunit pantay na nakakabahala, na diskarte, na tumutuon sa kung ano ang inilarawan niya bilang lifestyle optimization para sa aking bagong mga kalagayan. Kakailanganin mo ng kumpletong wardrobe na angkop para sa iyong posisyon bilang may bahay ng isang mansyon na tulad nito. Personal stylists, social secretaries, event planners. Mayroong isang buong infrastruktura na kinakailangan para sa pamumuhay sa antas na ito ng lipunan. Olivia, naninirahan ako dito sa loob ng mahigit 1 linggo at hindi ko naramdaman na may kakulangan sa anumang kinakailangang amenities. Ngunit masyado kang nag-iisip ng maliit. Sa mga mapagkukunan na tulad nito, maaari kang mag-host ng mga charity galas, cultural events, political fundraisers, maaari kang magkaroon ng malaking social influence kung ipuwesto mo ang iyong sarili ng strategically. Napagtanto ko na ang parehong mga anak ko ay agad na nagsimulang mag-imagine ng pinalawak na mga tungkulin para sa kanilang sarili na may kaugnayan sa aking bagong tuklas na yaman. Si Paulo bilang financial advisor at manager, si Olivia bilang lifestyle consultant at social coordinator. Wala sa kanila ang tila partikular na interesado sa aking sariling damdamin tungkol sa pamumuhay sa waling-waling o ang aking mga pagnanais para sa kung paano gugulin ang aking natitirang mga taon. Mga anak, paano kung sabihin ko sa inyo na isinasaalang-alang kong ibenta ang mansyon at i-donate ang koleksyon ng kayamanan sa mga naaangkop na museo? Ang alarma na sumilaw sa parehong kanilang mga mukha ay naglalahad. Iyon ay magiging lubhang napakaaga, mabilis na sinabi ni Paulo. Ang mga pangunahing pinansyal na desisyon ay hindi dapat gawin ng walang komprehensibong pagsusuri ng mga alternatibo at implikasyon. At isipin mo ang cultural impact na maaari mong magkaroon sa pamamagitan ng pagpapanatili ng koleksyon ng pribado, dagdag ni Olivia. Ang pribadong pagmamayari ay nagpapahintulot para sa mas maraming flexibility sa kung paano ipinapakita ang mga artefakto at ibinabahagi sa publiko. Nakilala ko na ang aking hypothetical na tanong tungkol sa pagbebenta ay nag-trigger ng agarang proteksiyon ng mga tugon na parang nagsimula na ang aking mga anak na isipin ang mansyon at kayamanan bilang family assets na nangangailangan ng kanilang input bago magawa ang anumang pangunahing desisyon. Nang gabing iyon, pagkatapos na magretiro ang aking mga anak sa kanilang mga guest room, nagkaroon ako ng pribadong pag-uusap kay Mang Hilario tungkol sa aking mga obserbasyon sa kanilang pag-uugali. Mang Hilario, nag-iwan ba ang aking asawa ng anumang partikular na tagubilin tungkol sa kung paano harapin ang mga panggigipit ng pamilya tungkol sa pamamahala ng estate? Ginang Reyes, napakalinaw ni Ginoong Santiago na lahat ng desisyon tungkol sa mansyon at koleksyon ay dapat manatiling ganap sa inyong kontrol nang walang impluensya mula sa mga miyembro ng pamilya na maaaring hindi maunawaan ang makasaysayang kahalagahan ng kanyang pinangalagaan.
Inasahan niya na susubukan nina Paulo at Olivia na impluwensyahan ang aking mga pagpipilian? Napakatindi ng pakiramdam ni Ginoong Santiago na ang mga tao na hindi gumugol ng mga taon sa pagsasaliksik sa kultural na kahalagahan ng koleksyon ay maaaring makita ito lalo na bilang isang financial asset kaysa sa isang responsibilidad sa pamana ng Pilipinas. Ang sumunod na umaga ay nagdala ng isang pag-uusap na nagkumpirma sa aking lumalaking mga alalahanin tungkol sa mga motibasyon ng aking mga anak. Nakita ko sina Paulo at Olivia sa aklatan ng mansyon. Nakatitig sa mga laptop at legal na dokumento, tila nagsasagawa ng pananaliksik tungkol sa pamamahala ng estate at pagpaplano ng mana. Ma, pinag-uusapan namin ang ilang ideya para sa pag-optimize ng iyong pinansyal na posisyon, sinimulan ni Paulo na may halatang kasiglahan. May mga sopistikadong trust structure na maaaring magbigay ng mga tax advantages habang tinitiyak ang propesyonal na pangangasiwa ng asset management. At nagsasaliksik ako ng mga cultural foundations at private museum models na maaaring magpahintulot sa iyo na mapanatili ang kontrol sa koleksyon habang tumatanggap ng malaking tax benefits para sa mga public access program. Dagdag ni Olivia, nagsasaliksik kayo ng aking pinansyal na opsyon nang hindi muna ako kinukonsulta? Gusto naming magbigay sa iyo ng komprehensibong mga alternatibo upang makagawa ka ng matalinong mga desisyon, paliwanag ni Paulo. Ma, ang yaman ng magnitude na ito ay nangangailangan ng strategic planning na isinasaalang-alang ang maraming henerasyon ng interes ng pamilya. Maraming henerasyon? Pinaplano niyo ba ang aking estate distribution habang buhay pa ako? Ma, hindi iyan ang ibig naming sabihin. Mabilis na sinabi ni Olivia. Bagaman ang kanyang ekspresyon ay nagpapahiwatig na ang pagpaplano ng henerasyon ay bahagi nga ng kanilang mga talakayan. Sinusubukan lang naming tulungan kang maunawaan ang mga opsyon na maaaring hindi mo naisip. Lalo akong nakaramdam ng hindi komportable sa pag-aakala ng aking mga anak na ang aking mana ay nangangailangan ng kanilang gabay at pangangasiwa, lalo na dahil mas mababa sa 48 oras sila sa waling-waling at tinatrato na ang estate bilang isang family business venture. Mga anak, pinahahalagahan ko ang inyong pag-aalala tungkol sa tamang pamamahala, ngunit ako ay ganap na may kakayahang gumawa ng mga desisyon tungkol sa aking sariling ari-arian at asset. Ngunit patuloy ni Paulo, wala kang karanasan sa pamamahala ng yaman sa antas na ito. Ang pagiging komplikado ng mga international holdings, cultural artifacts, staff management, legal compliance, ito ang mga lugar kung saan ang propesyonal na gabay ay maaaring maiwasan ang magastos na mga pagkakamali. At dagdag ni Olivia, kami ay pamilya. Gusto naming tulungan kang tamasahin ang iyong mana habang tinitiyak na ang lahat ay maayos na nakabalangkas para sa kinabukasan. Tiningnan ko ang aking mga anak, kinikilala na ang kanilang mga alok ng tulong ay nagmula sa tunay na pag-aalaga na hinaluan ng halatang pansariling interes sa pagpapanatili ng paglahok sa mga asset na hindi nila kailanman inaasahan na magkaroon ang kanilang pamilya. Mga anak, kailangan ninyong maunawaan ang isang mahalagang bagay. Partikular akong inutusan ng inyong ama na harapin ang mana na ito nang nakapag-iisa ng walang panggigipit ng pamilya o input tungkol sa kung paano ako dapat mamuhay o kung anong mga desisyon ang dapat kong gawin. Ngunit tiyak na hindi inasahan ni Papa ang pagiging komplikado ng kanyang iniiwan sa iyo upang pamahalaan ng mag-isa. Pangatwiran ni Paulo, ang ilang mga magulang ay natuklasan na ang pag-ibig ng kanilang mga anak ay walang pasubali. Ang ibang mga magulang ay natuklasan na ang pambihirang yaman ay nagbubunyag ng pagkakaiba sa pagitan ng mga anak na nagmamahal sa kanila at mga anak na nagmamahal sa kanilang pera. Nagsisimula akong maunawaan kung aling kategorya ang naglalarawan sa dinamika ng aking pamilya at nagsisimula akong pahalagahan kung bakit napilitan si Benny tungkol sa pagtatago ng kanyang kayamanan hanggang matapos ang kanyang kamatayan. Ang breaking point ay dumating sa almusal, 3 araw na ang nakalipas nang matuklasan ko si Paulo sa telepono kasama ang tila isang legal firm na nagdidiskusyon ng mga estratehiya sa trust optimization para sa minanang cultural assets. Nagsasalita siya ng tahimik sa morning room, tila nag-aakala na hindi ko maririnig ang kanyang pag-uusap
tungkol sa pagtiyak ng tamang fiduciary oversight para sa family wealth management. Paolo, sino eksakto ang kinukonsulta mo tungkol sa aking estate? Nagulat ang aking anak. Malinaw na hindi inaasahan na mahuhuli na nagdidiskusyon ng aking pinansyal na gawain sa mga outside party. Ma, nagtitipon lang ako ng impormasyon tungkol sa best practices para sa pamamahala ng mga koleksyon ng ganitong uri. May mga espesyal na firm na humahawak ng mga private museum at cultural trust. Nagtitipon ka ng impormasyon tungkol sa pamamahala ng aking mana nang hindi muna ako kinukonsulta? Ma, sinusubukan kong maging kapaki-pakinabang. Ang mga asset ng magnitude na ito ay nangangailangan ng propesyonal na pangangasiwa na higit pa sa kung ano ang maaari mong maging komportable na hawakan ng nakapag-iisa. Nakaramdam ako ng galit sa pag-aakala na ako ay walang kakayahan na pamahalaan ang aking sariling mga gawain at mas galit pa sa tila paniniwala ni Paolo na may karapatan siyang saliksikin ang mga opsyon sa pamamahala para sa ari-arian na ganap na sa akin. Paolo, ang aking ari-arian at ang aking mga pinansyal na desisyon ay hindi naaangkop na paksa para sa iyong independenteng pananaliksik at konsultasyon. Ngunit ma, kami ay pamilya. Gusto naming tiyakin na protektado ka mula sa potensyal na mga pagkakamali o pagsasamantala ng mga tao na maaaring samantalahin ang iyong kawalan ng karanasan sa wealth management. Nang hapong iyon, nakita ko si Olivia sa treasure vault na kumukuha ng mga litrato ng mga individual na artefakto, tila nagdodokumento ng koleksyon para sa mga layunin na hindi niya tinalakay sa akin. Olivia, ano ang ginagawa mo? Ma, gumagawa ako ng isang visual inventory ng pinakamahalagang piraso para sa siguro at layunin ng pagtatasa. Sa isang koleksyon na ganito kahalaga, kailangan mo ng komprehensibong dokumentasyon para sa seguridad at estate planning. Hiniling ko ba sa iyo na gumawa ng isang inventory? Ma, binanggit mong naidokumento ni Papa ang lahat. Ngunit naisip ko na ang karagdagang kontemporaryong pagtatasa ay maaaring maging kapaki-pakinabang para sa pag-unawa sa kasalukuyang mga halaga sa merkado. Napagtanto ko na ang parehong mga anak ko ay nagsimulang kumilos, na parang sila ay magkasamang tagapagmana sa estate kaysa sa mga bisita sa ari-arian na eksklusibong sa akin. Gumagawa sila ng mga desisyon, nagsasagawa ng pananaliksik, at nagpapatupad ng mga plano nang hindi ako kinukonsulta. Tila nag-aakala na ang mga relasyon sa pamilya ay nagbigay sa kanila ng awtoridad na isali ang kanilang sarili sa aking pinansyal na gawain. Olivia, ang koleksyon ay propesyonal na natasa ng maraming beses at lahat ng dokumentasyon ay kasalukuyan at komprehensibo. Hindi ko kailangan na gumawa ka ng karagdagang mga inventory. Ngunit ma, tiyak na ang pagkakaroon ng paglahok ng pamilya sa pag-unawa at pagpapanatili ng mga asset na ito ay kapaki-pakinabang para sa lahat ng kasangkot. Nang gabing iyon, tumawag ako kay Attorney De La Cruz upang talakayin ang umuunlad na sitwasyon sa pag-uugali ng aking mga anak. Attorney De La Cruz, tila naniniwala ang aking mga anak na mayroon silang isang uri ng stake sa aking mga desisyon sa mana sa kabila ng katotohanan na ang inyong dokumentasyon ay malinaw na nagtatatag ng aking nag-iisang pagmamay-ari ng lahat ng asset. Ginang Reyes, ito mismo ang senaryo na inaasahan ng inyong asawa at ang dahilan kung bakit napakalinaw niya tungkol sa pagpapanatili ng inyong independenteng awtoridad sa estate. Ano ang irerekomenda ninyo para sa paghawak ng panggigipit ng pamilya tungkol sa asset management? Ginang Reyes, nag-iwan ang inyong asawa ng napakalinaw na tagubilin para sa sitwasyong ito. Kung ang mga miyembro ng pamilya ay nagsimulang tratuhin ang inyong mana bilang isang pinagsasaluhang mapagkukunan na nangangailangan ng kanilang input, gusto niyang ipatupad ninyo ang tinawag niyang protective disclosure. A protective disclosure? Inihanda ng inyong asawa ang dokumentasyon na magpapalinaw sa mga miyembro ng pamilya na ang kanilang kinabukasan na relasyon sa inyo at anumang potensyal na mana ay nakasalalay sa kanilang paggalang sa inyong kalayaan at awtoridad sa paggawa ng desisyon. Nag-ayos si Attorney De La Cruz na maghatid ng karagdagang legal na dokumento na inihanda ni Benny partikular para sa pamamahala ng dinamika ng pamilya sa paligid ng mana. Ang mga papel ay nagpalinaw na ang anumang pagtatangka na impluwensyahan ang aking mga desisyon tungkol sa estate,
pilitin ako patungo sa mga partikular na pinansyal na pagpipilian o itrato ang aking ari-arian bilang family assets, ay magreresulta sa kumpletong pag-aalis mula sa anumang hinaharap na mga pagsasaalang-alang sa mana. Gamit ang legal na balangkas na ito, humiling ako ng isang family meeting kinabukasan upang tugunan ang inilarawan ko bilang mahalagang paglilinaw tungkol sa mana at mga relasyon sa pamilya. Paolo, Olivia, kailangan ninyong maunawaan ang isang bagay na mahalaga tungkol sa legal at pinansyal na istruktura ng aking mana. Ibinigay ko sa bawat isa sa kanila ang isang kopya ng mga dokumento na inihanda ni Attorney De La Cruz. Ang mga papel na ito ay nagpapalinaw na ang aking mana ay hawak sa isang irrevocable trust na nagbibigay sa akin ng nag-iisang autoridad sa lahat ng desisyon tungkol sa mansyon, ang koleksyon ng kayamanan at anumang kaugnay na asset. Tinutukoy din ng trust na ang anumang pagtatangka ng mga miyembro ng pamilya na impluwensyahan ang aking mga pagpipilian o itrato ang mga asset na ito bilang pinagsasaluhang mapagkukunan ay magreresulta sa kanilang kumpletong pag-aalis mula sa hinaharap na mga pagsasaalang-alang sa mana. Pinanood ko ang aking mga anak na basahin ang mga dokumento na may lumalaking alarma habang napagtanto nila na ang kanilang mga pagtatangka na isali ang kanilang sarili sa estate management ay maaaring nakahamak sa kanilang sariling hinaharap na pinansyal na interes. Ma, hindi namin sinusubukang pilitin ka. Maingat na sinabi ni Paolo. Nag-aalok lang kami ng tulong sa komplikadong financial management. Paolo, kumukonsulta ka sa mga legal firm tungkol sa trust optimization para sa aking mga asset nang walang pahintulot ko. Iyan ay bumubuo ng sinubukang pakikialam sa aking pinansyal na kalayaan. At Olivia, patuloy ko, nagdodokumento ka ng aking koleksyon ng kayamanan para sa mga layunin na hindi mo tinalakay sa akin, tila tinatrato ang mga artefakto bilang family property na nangangailangan ng iyong inventory at pagtatasa. Ma, sinusubukan naming maging kapaki-pakinabang, protesta ni Olivia. Gusto namin na magkaroon ka ng pinakamahusay na posibleng payo at suporta para sa pamamahala ng mana ng magnitude na ito. Ang ginagawa mo ay tinatrato ako bilang isang walang kakayahan na matandang babae na nangangailangan ng pangangasiwa ng pamilya para sa paggawa ng mga pangunahing desisyon. Inasahan ng iyong ama ang pag-uugali na ito at naghanda ng legal na proteksyon upang matiyak ang aking kalayaan. Tumayo ako, nakakaramdam ng mas may autoridad at kumpiyansa kaysa sa naramdaman ko sa mga taon ng pakikipag-ugnayan sa pamilya. Mga anak, gusto kong bumalik kayo sa inyong mga tahanan at pag-isipan kung interesado ba kayong magkaroon ng relasyon sa akin na gumagalang sa aking autonomy o kung mas interesado kayong panatilihin ang pag-access sa yaman na hindi ninyo alam na umiral hanggang sa linggong ito. Ma, masyado kang nag-o-overreact, sabi ni Paulo. Mahal ka namin at gusto naming tulungan ka. Kung mahal ninyo ako, igagalang ninyo ang aking kakayahan na gumawa ng sarili kong desisyon tungkol sa sarili kong ari-arian nang walang inyong gabay, pananaliksik o mungkahi sa pamamahala. At kung hindi namin matatanggap ang mga hangganan na iyon, tahimik na tanong ni Olivia, kung gayon, matutuklasan mo na tama ang iyong ama na mag-alala tungkol sa kung paano maaaring magbago ang kaalaman sa mana na ito sa aming mga relasyon sa pamilya? Ang ilang mga ina ay natutunan na ang pag-ibig ng kanilang mga anak ay sapat na malakas upang makaligtas sa pagtuklas ng hindi inaasahang yaman. Ang ibang mga ina ay natutunan na ang pambihirang mana ay nagbubunyag ng pagkakaiba sa pagitan ng mga anak na nagmamahal sa kanila at mga anak na nagmamahal sa kanilang pera. Nagsisimula akong maunawaan kung aling kategorya ang naglalarawan sa dinamika ng aking pamilya at nagsisimula akong pahalagahan kung bakit napilitan si Benny tungkol sa pagtatago ng kanyang kayamanan hanggang matapos ang kanyang kamatayan. 6 na buwan pagkatapos ng confrontational family meeting na iyon, nakaupo ako sa tower room ng mansyon na naging aking pribadong writing sanctuary, pinapanood ang paglubog ng araw sa Cordilleras na nagpinta sa mga bundok sa mga lilim ng ginto at lila habang nagmumuni-muni ako sa pambihirang pagbabago na pinagdaanan ng aking buhay mula nang matuklasan ang pinakamalaking sikreto ni Benny. Ang aking mga anak ay bumalik sa Maynila agad pagkatapos ng aming mahirap na pag-uusap
At ang aming relasyon ay sumailalim sa isang pangunahing muling pagbubuo na nagpapatunay na ang mga alalahanin ni Benny tungkol sa dinamika ng pamilya ay kapansin-pansin na tama. Parehong sina Paolo at Olivia ay gumugol ng mga linggo sa pagtatangkang ayusin ang aming relasyon sa pamamagitan ng mga tawag sa telepono na hindi maiiwasang bumabalik sa mga talakayan ng tamang estate management at ang kanilang pagnanais na tumulong sa mga hamon ng pagpapanatili ng waling. Ma, pinag-iisipan namin ang iyong sitwasyon, sinabi ni Paolo sa isang partikular na nakakabigo na tawag. At napagtanto namin na ang pagpapanatili ng isang mansyon sa Benguet ng mag-isa ay tiyak na hindi kapani-paniwalang malungkot at nakakabigat. Paolo, hindi ako nag-iisa. Mayroon akong manghilaryo at ang buong household staff. Bukod pa rito, nakabuo ako ng mga pagkakaibigan sa ilang mga kapitbahay at lokal na historian na nagpapahalaga sa kultural na kahalagahan ng mansyon. Ngunit ma, iyon ay mga relasyon ng empleyado at kaswal na koneksyon sa lipunan. Kami ang iyong pamilya. Hindi mo ba kami gustong masali sa mahalagang yugto ng iyong buhay? Gusto kong masali kayo sa aking buhay bilang aking mga anak na nagmamahal sa akin, hindi bilang mga consultant na gustong pamahalaan ang aking mga asset. Ang pagkakaiba ay napatunayang mahirap para sa kanila na tanggapin. Ang kanilang mga tawag ay naging mas madalas nang napagtanto nilang hindi ko sila aanyayahan na magsilbing mga advisor para sa estate at ang kanilang komunikasyon ay lumipat sa perfunctory check-ins kaysa sa tunay na pag-uusap tungkol sa aking mga karanasan bilang may bahay ng waling-waling. Ang diskarte ni Olivia ay mas banayad, ngunit pantay na paulit-ulit. Ma, nagsasaliksik ako ng mga cultural foundations at sa tingin ko may mga oportunidad para magkaroon ka ng malaking social impact sa pamamagitan ng strategic charitable initiatives batay sa mansyon. Olivia, sinusuportahan ko na ang ilang lokal na historical preservation projects at nagtatag ako ng mga relasyon sa mga museo na interesado sa pag-ikot ng pag-access sa mga bahagi ng koleksyon. Ngunit ma, maaari kang gumawa ng higit pa. Sa tamang pagpaplano at propesyonal na tulong, ang waling-waling ay maaaring maging isang pangunahing cultural institution na nagdudulot ng international attention sa pamana ng Pilipinas. At sino eksakto ang magbibigay ng propesyonal na tulong na ito? Bueno, may mga koneksyon ako sa mundo ng museo sa pamamagitan ng aking design work at may karanasan si Paulo sa non-profit financial management. Sa huli ay tumigil ako sa pagtanggap ng kanilang mga tawag nang naging malinaw na hindi nila kayang paghiwalayin ang kanilang mga tungkulin bilang aking mga anak mula sa kanilang pagnanais na isali ang kanilang sarili sa pamamahala ng aking mana. Ang irony ay ang pamumuhay sa waling-waling ay naging mas kasiyasya kaysa sa naisip ko kailanman na posible. Malayo sa pagiging nakahiwalay o nalulula, natuklasan ko na ang pagiging may bahay ng isang mansyon ay nababagay sa aking temperament at interes ng perpekto. Ginugol ko ang aking mga umaga sa pagtatrabaho sa librarian ng mansyon upang ikatalog at saliksikin ang mga makasaysayang dokumento na kinolekta ni Benny kasama ang kayamanan. Ang aking mga hapon ay madalas na nakatuon sa pakikipag-ugnayan sa mga historian at museum curators sa buong mundo na sabik na malaman ang tungkol sa mga partikular na artefakto sa koleksyon. Ilang gabi bawat linggo, nagho-host ako ng maliliit na dinner parties para sa mga lokal na scholars, artists at mga pinuno ng komunidad na nagpapahalaga sa oportunidad na makita ang koleksyon ng kayamanan at talakayin ang kasaysayan ng Pilipino at Espanyol sa isang setting kung saan ito ay aktwal na naranasan. Ginang Reyes, ang inyong pananaliksik sa panahong iyon ay nagbigay ng mga insight na nagbabago sa kung paano namin nauunawaan ang pampulitika na dinamika ng 18th century Philippines. Sinabi sa akin ni Professor Macalino mula sa Universidad ng Maynila sa isang kamakailang pagbisita. Professor, ang pagkakaroon ng pag-access sa mga pangunahing dokumento at artefakto ay ginagawang posible na maunawaan ang mga makasaysayang kaganapan na ito mula sa mga pananaw na hindi available sa nakaraang mga researcher. Natuklasan ko rin na tunay kong nasiyahan ang praktikal na aspeto ng pamamahala ng isang malaking estate. Ang pagtatrabaho kay Mang Hilario upang pangasiwaan ang mga schedule ng maintenance, koordinasyon ng kawani,
at mga kaayusan ng bisita ay nagpukaw ng mga kasanayan sa administrative na hindi ko kailanman alam na taglay ko. Ginang Reyes, binago ninyo ang waling-waling sa eksaktong naisip ni Ginoong Santiago, sinabi sa akin ni Mang Hilario kamakailan. Isang lugar kung saan ang historical preservation ay naglilingkod sa mga layunin ng edukasyon habang pinapanatili ang dignidad at kagandahan na gusto niyang maranasan ninyo. Mang Hilario, sa tingin ninyo ba ay matutuwa si Benny sa kung paano ko piniling mamuhay dito? Ginang Reyes, madalas sabihin ni Ginoong Santiago na mayroon kayong katalinuhan at kagandahan upang maging isang tamang may bahay ng isang mansyon na tulad nito. Ngunit na hindi ninyo kailanman nagkaroon ng oportunidad na matuklasan ang mga kakayahan na iyon. Ang pinakanakakagulat na pag-unlad ay ang aking desisyon na formal na itatag ang Santiago Cultural Foundation, isang charitable organization na sa huli ay magmamana ng mansyon at koleksyon habang tinitiyak ang kanilang pagpapanatili para sa mga hinaharap na henerasyon. Sa pagtatrabaho kay Attorney De La Cruz, binalangkas ko ang foundation upang magbigay ng educational access sa kayamanan habang pinapanatili ang waling-waling bilang isang sentro para sa Filipino historical research. Ginang Reyes, ang istruktura ng foundation na ito ay nagsisiguro na ang mga pagtuklas ng inyong asawa ay maglilingkod sa scholarly at kultural na mga layunin nang walang hanggan, ipinaliwanag ni Attorney De La Cruz sa panahon ng aming mga planning meeting. At nagsisiguro din ito na ang mansyon at koleksyon ay hindi magiging pinagmumulan ng family conflict pagkatapos ng inyong kamatayan. Oo, ang modelo ng foundation ay nag-aalis ng mga panggigipit sa mana habang pinararangalan ang parehong inyong kalayaan at ang pananaw ng inyong asawa para sa pagpapanatili ng kultural na pamana ng Pilipinas. Noong nakaraang linggo, nakatanggap ako ng mga liham mula kina Paulo at Olivia bilang tugon sa balita tungkol sa pagtatatag ng foundation. Ang kanilang mga reaksyon ay nagkumpirma na ginawa ko ang tamang desisyon tungkol sa pagprotekta sa estate mula sa mga komplikasyon ng pamilya. Ang liham ni Paulo ay formal at pangnegosyo. Ma, habang iginagalang namin ang iyong desisyon na magtatag ng isang charitable foundation, inaasahan namin na isasaalang-alang mo ang mga interes ng pamilya sa istruktura ng pamamahala at tiyakin ang naaangkop na representasyon para sa iyong mga direktang tagapagmana. Ang liham ni Olivia ay mas emosyonal. Ma, nabigo ako na pinili mong ibukod ang iyong mga anak mula sa paglahok sa pagpapanatili ng pamana ni Papa. Sana ay nagtrabaho tayo ng magkasama upang bigyang dangal ang kanyang alaala habang pinapanatili ang koneksyon ng pamilya sa hindi kapani-paniwalang mana na ito. Wala sa mga liham ang kumilala sa aking kaligayahan sa waling-waling o nagpahayag ng tunay na interes sa aking mga karanasan bilang may bahay ng mansyon. Parehong nakatuon sa kanilang pag-aalis mula sa pamamahala at ang kanilang pagkawala ng potensyal na mana kaysa sa aking katuparan sa tungkulin na nilikha ni Benny para sa akin. Ngayong umaga, isinulat ko ang aking huling mga liham sa parehong mga anak, formal na inaanyayahan silang bumisita sa waling-waling bilang aking mga bisita, kailanman nais nilang tamasahin ang aming relasyon bilang ina at mga anak habang nililinaw na ang mga talakayan ng estate management, pamamahala ng foundation o pagpaplano ng mana ay permanenteng wala sa limitasyon. Noong 1985, pumanig ang aking asawa na kung makakaya kong maging asawa niya sa loob ng 40 taon, bibigyan niya ako ng isang bagay na imposibleng isipin. Nang buksan ko ang pintuan ng mansyon na iyon sa Benguet, natuklasan ko na nakakita siya ng isang royal treasure na nagkakahalaga ng 5 milyon at gumugol ng 17 taon sa paglikha ng isang kaharian kung saan maaari akong mamuhay tulad ng reyna na palagi niyang pinaniniwalaan na ako. Ngunit ang pinaka-imposibleng regalo ay hindi ang kayamanan o ang mansyon. Ito ay ang pagtuklas na sa edad na 68. Mayroon akong lakas ng loob na piliin ang dignidad kaysa sa mga inaasahan ng pamilya at mamuhay bilang soberanya ng aking sariling pambihirang buhay. Sa edad na 71, hindi na ako si Rosalinda Reyes, ang katamtamang professor na namuhay ng tahimik sa anino ng kanyang asawa. Ako ay ang Her Ladyship, si Rosalinda Reyes. May bahay ng mansyon, waling-waling at tagapag-alaga ng Royal Collection, namumuhay ng eksakto sa buhay ng dignidad at layunin na ginugol ng aking asawa ng 40 taon sa paniniwala na nararapat ako. Ang ilang mga reyna
ay nagmana ng kanilang mga korona sa pamamagitan ng aksidente ng kapanganakan. Minana ko ang akin sa pamamagitan ng 40 taon ng tapat na pag-ibig at ang lakas ng loob na tanggapin ang imposible kapag ito ay inialok ng tapat na mga kamay. Ang paglubog ng araw sa Cordilleras ay kamangha-mangha ngayong gabi. Nagpinta sa aking kaharian sa mga lilim ng ginto na nagpapaalala sa akin araw-araw na ang ilang mga pustahan ay sulit na manalo kahit na kailangan mong maghintay ng 4 na dekada upang kolektahin ang iyong premyo.